Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Naramdaman kong muli ang pag-init ng aking mga mata nang muling mapuno ito ng luha pagpasok ko sa bahay ng aking lola, ang tanging lugar na masasabi kong ligtas ako. Tiningnan ko ang paligid at napangiti ako nang makita kong maayos pa rin ang lahat, tila hindi man lang nagbago. Maliit akong napasigaw sa tuwa, dahilan upang mapatingin sa akin sina Martin at ang isa pang gwardiya na tila nagtaka sa aking inasal. Naaalala ko lang bigla ang mga lumang araw, sagot ko, bahagyang nasamaan ng loob sa kanilang mga ekspresyon. Tumango lang silang dalawa at napailing si Martin, dahilan upang lalo akong mainis, ngunit pinili kong ipagsawalang bahala na lamang iyon. Mabilis akong pumasok sa kusina at kumuha ng tubig para sa kanila. Kung may pagkain lamang sana rito, inialok ko na rin sana. Bakit hindi muna kayo magpahinga sandali? Hahanapin ko lang ang mga dokumentong kailangan ko, sabi ko, at agad silang tumango at naupo ng komportable sa sopa. Umiti ako sa kanila at tumungo sa aking silid upang hanapin ang mga dokumento. Pagpasok ko pa lamang ay muling bumalik ang bigat ng damdamin. Ang kwarto ko. Ngayon lang yata ako naging ganito ka-emosyonal sa sarili kong silid. Lahat ng bagay dito ay tila nagbabalik ng alaala, mga panahong masaya, mga panahong puno ng pag-asa. 3 buwan na rin mula nang huli ko itong makita. Lumapit ako sa kama kung saan maayos na nakalagay ang mga unan at ilang laruan. Kinuha ko si Coco, ang kulay kapeng teddy bear na regalo sa akin ng kaibigan sa paaralan. Mahigpit ko niyakap si Coco. "Kamusta ka, baby?" Tanong ko sa malambing na boses bago ako tumawa ng mahina. Pagkatapos kong halikan ang teddy bear, inilapag ko ito muli sa kama. Ngunit sa pagkakataong ito ay napagdesisyonan kong isama siya sa bahay ng asawa ko. Masayang lumingon ako sa paligid ng silid, damang-dama ang nostalgia, at bahagya pang nagsayaw sa tuwa. Parang batang matagal nang hindi nakapunta sa peryahan. Napailing ako sa sarili bago nagpa siyang hanapin ang dokumento. Lumapit ako sa aparador, binuksan iyon, at nagsimulang maghalungkat hanggang sa agad kong makita ang aking birth certificate. Maingat ko itong tiniklop at inilagay sa aking handbag. Siguro, dapat ipunin ko na rin ang iba kong mga gamit. Noong una, ang mga damit, libro, at kaunting make-up lang ang dinala ko dahil akala ko ay panandalian lang ako roon. Pero ngayong alam kong doon na ako mananatili, marahil ay mabuti nang dalhin ko ang iba ko pang gamit, bulong ko sa sarili. Sabay ngiti. Kinuha ko ang isa pang maleta mula sa aparador at sinimulan ang pag-iimpake ng mga damit na naiwan ko noon. Kasunod nito ay isinama ko rin ang family album, mga alahas ni Mama at ni Lola, ang handang paso ni Lola, ang bracelet niya, mga frame, tropeo, laruan noong bata pa ako, mga diary at journal. Sa huli, nakapuno ako ng 2 maleta at isang duffel bag. Mukhang nasobrahan yata ako sa pag-iimpake, pero sino ba ang nagrereklamo? Umiti ako sa kasiyahan at kinuha ang mga maleta palabas ng silid. Napatingin sa akin sina Martin at ang gwardiya, halatang nagulat. Umiti lang ako at bumalik para kunin ang duffel bag at si Coco. "Akala ko ba mga dokumento lang ang kukunin mo?" tanong ni Martin habang nakatingin sa mga gamit ko. "Oo, iyon ang plano kanina," sagot ko ng marahan. Pero nang makita ko ang mga gamit ko, bigla akong naantig ang damdamin, putol niya sa akin, dahilan para lingunin ko siya ng masama habang napatawa ang isa pang gwardiya, na agad ding tumigil nang makita ang titig ko. "Akala ko ba hindi ka mahilig sa materyal na bagay?" biro ni Martin, may halong pang-aasar. Ano bang problema ng taong ito? Parang gusto niya talaga akong inisin. Hindi ito tungkol sa materyal na bagay, Martin. Emosyonal ako sa mga ito dahil bahagi ito ng kabataan ko. Matagal ko na silang hindi nakita kaya gusto kong isama. May mali ba ron? Sagot kong may diin. At kung ayaw niyo akong tulungan, ayos lang. Ako na lang ang magbababa ng mga ito, dagdag ko, sabay hakbang palapit sa mga maleta, ngunit agad akong hinarangan ni Martin. Okay, pasensya na. Nagbibiro lang ako. Huwag ka nang magalit, baka patayin pa ako ng buong pamilya razon, biro niya, dahilan para mapangiti ako ng bahagya.
Hayaan mo na kami, sabi ng isang gwardiya at kinuha ang isang maleta at ang duffel bag, habang si Martin naman ay may isang maleta at si Coco. Ang nakakatawa, isang malaking lalaki na mukhang matigas at seryoso, pero may dalang teddy bear. Isang tanawing hindi ko malilimutan. Binuksan ko ang pinto para umalis, ngunit pagdilat ng mga mata ko, ay halos matigilan ako sa pagkabigla. Nasa harapan ko ang aking ama at ang kanyang asawa, handang-handa sanang tumunog sa doorbell. Pareho silang natigilan nang makita ako, ngunit mabilis din silang umiti ng maihalong pagmamataas. Kamusta, anak, bati ng aking ama na may mapang-uyam ng ngiti. Ngunit nang mapansin niya sina Martin at ang gwardiya, kita ang pagkalito sa kanyang mukha. Kamusta ka, anak? Alam mo, na-miss talaga kita, sabi niya sabay yakap sa akin ng mahigpit. Agad kong naramdaman ang galit. Alam kong kasinungalingan ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Mabilis kong itinulak siya at umatras. Lumabas kayo rito, ngayon din, madiin kong sabi, ngunit bahagya akong itinulak ng kanyang asawa upang makapasok silang dalawa. Sabi ko, lumabas kayo. Sigaw ko, nanginginig sa galit. Gusto lang naming makipag-usap, kalmado niyang tugon. Bagaman ayaw kong makipag-usap, alam kong hindi rin sila aalis hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. May paraan naman sana, isang salita ko lang at palalayasin sila ni Martin, ngunit pinili kong manatiling magalang, hindi katulad nila. Huminga ako ng malalim at tumingin kina Martin at sa gwardiya. Mauna na muna kayo sa ibaba, hihintayin ko kayo ron, sabi ko, ngunit umiling si Martin. Hindi maaari, Crystal, mariin niyang sagot. Tama po siya, ma'am, sabi ng isa. Itinalaga kaming protektahan kayo at hindi namin kayo pwedeng iwan. Protektahan? Ulit ni Kathy, kunot noo. Martin, pigil ko agad, alam kong hindi dapat malaman ng aking ama at ng asawa nito ang tungkol sa pagiging rason ko. Maaaring gamitin nila iyon laban sa akin. Martin, maayos lang ako. Mangangako ako, tatawagin ko kayo kung may mangyari, pakiusap ko. Kung ganon, dito lang kami sa labas. Hindi kami lalayo, sagot ni Martin sa huli. Tumango ako bilang tugon. Pagkaalis nila, muling bumaling sa akin ang mag-asawa. Kita sa kanilang mukha ang pagtataka. Crystal, ano nang nangyayari? Bakit may mga bodyguard ka? Nasaan ka galing nitong mga nakaraang buwan? Tanong ng aking ama. Hindi niyo kailangang malaman iyon, malamig kong sagot. Sabihin niyo na lang kung bakit kayo nandito. Crystal, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa iyong ama, sabad ni Kathy. Ang ama kong itinapon ako sa kalsada ay hindi ko kailangang igalang, mariin kong sagot. Halatang nainis siya. Kathy, kalma, sabi ng aking ama bago bumaling sa akin. Anak, na-miss talaga kita, wika niya sa malungkot na tono. Kasinungalingan, mariin kong sagot. Crystal, pakiusap, mahal na mahal pa rin kita. Nang mamatay si Chloe, naguluhan ako, nasaktan. Nalugmok ako sa kalungkutan, kaya hindi ko alam ang ginagawa ko. Pagpapalusot niya, sabay tulo ng kunwaring luha. Kalungkutan? Iyon ba ang dahilan kung bakit nakapag-asawa ka agad pagkatapos ng isang buwan mula sa pagkamatay ni Mama? Sarkastiko kong tugon. Crystal. Singhal niya. Huwag mong kalimutan na ako pa rin ang iyong ama. Pagwawasto, tagapagbigay ng binhi lamang, sagot kong mariin. Namutla siya ngunit nanahimik. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan nang mawala ka, dagdag pa niya, ngunit napailing lang ako. Tigilan mo na ang drama. Sabihin mo na kung bakit ka nandito, mariin kong tanong. Dahil gusto kong kunin ang nararapat sa akin, malamig niyang sabi. Ngunit alam kong kasinungalingan iyon. Hindi, nandito ka para angkinin ang bahay ng aking lola, hindi ba? Halata ang gulat sa kanilang mukha. Nang alam mo na pala, bakit ka pa nagkunwari? Inis na tanong ni Kathy. Trip ko lang, sagot ko nang may mapaklang ngiti. Crystal, anak, kailangan namin ng pera. Ikaw na lang ang pag-asa namin, sabi ng ama ko at lumapit, ngunit umatras ako. Huwag kang lumapit. Wala kayong karapatang humingi ng kahit isang sentimo sa akin, mariin kong sagot. Anak, ama mo pa rin ako. Hindi ba itinuturo ng lola mo na tumulong? Hindi kita kinikilalang ama. At salamat sa pagpapalaki sa akin ng lola ko, dahil kung hindi, baka sinaktan na kita ngayon. Crystal, kailangan namin ng pera. Urgent ito, Anya, mariin ang tono. Bakit? Ano nang nangyari? Tanong kong may pagtataka, kahit alam kong hindi ko rin sila tutulungan.
Hindi mo kailangang malaman, sabi ni Kathy na halatang inis. Kung ganon, hindi ko rin kailangang tumulong. Kung sasabihin namin, tutulungan mo kami? Tanong ng ama kung may pag-asa. Hindi, diretsong sagot ko. Crystal, nakikiusap ako, sabi niya. Niloko ako ng kasosyo ko at ngayon ay may utang akong kailangang bayaran. Kung hindi, kakasuhan ako ng mga kliyente ko. Bakit hindi mo ibenta ang bahay mo? Tanong ko. At saan naman kami titira? Mariin niyang sagot. Nakakatawa ka, sagot kong may ngiti ng pagkasuklam. Ayaw mong mawala sa bahay mo, pero gusto mong agawin ang tanging tahanan ko. Ang kapal ng mukha mo. Nagpaliwanag pa siya, nagsabing tutulungan daw akong mag-aral, ngunit natawa lang ako. Hindi mo nga kayang tulungan ang sarili mo, ako pa kaya? Crystal, pakiusap. Isang beses lang. Pagkatapos nito, hinding-hindi na ako lalapit sa'yo, sabi niya. Siyempre, dahil kapag binigay ko ito sa'yo, wala na akong matitirahan, wala ka nang mapapakinabangan. Kung ganon, mapipilitan akong idemanda ka, banta niya, sabay ngiti. Natatawa ako sa'yo, sabi ko. Alam mo ring wala kang karapatan. Kahit humarap pa tayo sa korte, panig sila sa akin. Nagkatinginan silang mag-asawa, halatang wala nang masasabi. Lalabas ba kayo ng kusa o tatawagin ko na ang mga bodyguard? Tanong kong mariin. Bodyguard o mga sugar daddy mo? Sarkastikong sabat ni Kathy. Kathy! Sigaw ko. Huwag mong ilabas ang bibig mo kung puro lason lang. Katotohanan lang, iha. Isa kang babaeng walang hiya. Sigaw niya. Hindi sila mga sugar daddy ko. At bago mo ako husgahan, tandaan mong ikaw ang nangakit ng lalaking may asawa, at ikaw ang dahilan kung bakit nawasak ang pamilya namin, sagot kong galit. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla akong sampalin ng ama ko. Aray, napahiyaw ako sa sakit, sabay hawak sa aking pisngi. Nanginginig ako sa galit at hapdi. Walang hiya ka. Ganito ka ba pinalaki ng lola mo? Sigaw niya, sabay tulak sa akin hanggang tumama ang likod ng ulo ko sa pader. Napaluha ako, nanginginig sa sakit at galit. Ikaw ang pinakamasamang ama sa buong mundo, sabi ko, halos paos na. Biglang bumukas ang pinto at dumating si Martin. Crystal, ayos ka lang ba? Tanong niya, halatang nag-aalala. Nakita ko ang pisngi mo, ano ang ginawa ninyo? Sigaw niya, galit na galit. Wala kang pakialam, tugon ni Kathy, palaban. Ngunit bago pa makasagot si Martin, isang pamilyar na boses ang narinig ko. Crystal. Si Dante. Lalong bumuhos ang luha ko nang marinig ko siya. Pagtingin ko sa pinto, naroon siya, nakakunot ang noo. Mabilis siyang lumapit sa akin, at nang makita niya ang pamamaga ng aking pisngi, agad nagdilim ang kanyang mukha. Matalim siyang tumingin sa akin, saka mabagal na humarap sa aking ama at sa kanyang asawa. Pagharap ni Dante kina Papa at sa asawa niyang si Kathy, kapwa sila napamaang sa pagkagulat. Ginoong Razon, tanong ni Kathy na tila hindi makapaniwala, salit-salit ang tingin kay Dante at sa akin. Dante Razon? Anong ginagawa niya rito, Crystal? Tanong naman ni Papa, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Habang parehong nakatingin sa akin sina Papa at Kathy, ang pansin ko ay nasa asawa ko, na lalo lamang nagiging galit sa bawat sandaling lumilipas. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ko ang kanyang palad at marahang hinaplos iyon. Alam kong magtatanong sina Papa at Kathy sa mga kilos kong iyon, ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Crystal, tinatanong kita, mariing sabi ni Papa, medyo itinaas ang boses. Ano nang ginagawa ni Ginoong Razon dito? Tanong niyang muli, ay halong paghanga kay Dante sa kanyang mga mata. At bakit hawak mo ang kamay niya? Singit ni Kathy na may halong inis sa boses. Tiningnan ko siya, saka ko pinairapan at ipinagpatuloy ang paghaplos sa palad ni Dante. Ginoong Ra. Sino ang gumawa nito sa'yo? Putol ni Dante sa kanilang usapan, sabay harap sa akin. Dante. Mahinahon kong sambit, sabay iwas ng tingin. Crystal, tinatanong kita, matigas niyang sabi kaya napatingin ako sa kanya. Ang ama ko, mahina kong tugon. Lalong nagitngit si Dante. Mabilis niyang binitiwan ang kamay ko at sinalubong ng kamao si Papa. Dante, huwag. Sigaw ko sa takot nang makita kong sinuntok niya si Papa. Anong ginagawa mo? Tigilan mo siya. Sigaw din ni Kathy, agad sumugod upang awatin si Dante. Martin.
Tawag ko kay Martin na agad namang lumapit at hinila si Dante palayo kay Papa. Dante, tama na, wag mo nang gawin to, sabi ko habang yakap siya ng mahigpit. Oo, Ginoong Razon, tama na. Tumawag na ako ng mga pulis. Paparating na sila. Hindi mo kailangang dungisan pa ang mga kamay mo, sabi ni Martin, dahilan para mabitiwan ko ang yakap at mapatingin sa kanya ng gulat. Mga pulis, sabay naming tanong ni Kathy. Oo, mga pulis, sagot ni Martin, mariin ang tingin kina Kathy at Papa. Dante, ano nang ibig sabihin ito? Tanong ko, litong-lito. Tinawagan ako ni Martin nang ipaalam ng kapitbahay mo na dumating sila, sabay turo kina Papa at Kathy, kaya nagpa siya akong isama ang mga pulis, kung sakaling magpakita sila ng tunay nilang kulay. At heto nga, nagawa nila. Galit ang titig ni Dante sa kanila. Dante, ayos lang. Hindi mo kailangang. Hindi, Crystal. Hindi ito ayos. Hindi kailanman magiging ayos na patuloy kang sinasaktan ng mga tao sa paligid mo. Pinilit kong magtimpi sa kaso ni Ashley, pero hindi ko ito palalampasin. Kailangang pagbayaran nila ang ginawa nila. Una, iniwan ka niya ng pinakanangangailangan ka. Hindi man lang siya lumingon o nag-abala man lang na kumustahin ka. Pero ngayon, dahil gipit siya, gusto niyang kunin ang bahay ng iyong lola. Kay sakim niyang tao, mariing sabi ni Dante, na pailing sa galit. Maaaring pinigilan ko ang sarili ko noon, pero ngayong sinaktan ka niya, hindi ko na mapapatawad yon. Napabuntong hininga ako, napahawak sa noo. Alam kong may punto si Dante, at ako mismo ay gusto rin silang pagbayaran sa ginawa nila, pero hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Bakit mo siya pinapakialaman? Sigaw ni Kathy na puno ng galit. Lahat kami ay napatingin sa kanya. Tinitigan niya ako na parang may pagkasuklam, bago ibinaling kay Dante ang nag-aapoy niyang tingin. Bakit ba nakikialam ka? Bakit ka pa tumatawag ng pulis para sa kanya? Hindi mo na kailangang malaman, matigas na sagot ni Dante habang mariin ang kamao. Sa totoo lang, alam kong kung hindi lang babae si Kathy, malamang ay sinapak na rin siya ni Dante. Siyempre, may kinalaman ako. Nakikialam ka sa usaping pampamilya. Sinaktan mo ang asawa ko at tinawagan pa ang mga pulis. Kaya ngayon, kailangan mong magpaliwanag, halos sigaw ni Kathy, tila nawawala sa sarili. Tama. Bakit mo kilala ang anak ko? At bakit ka nakikisawsaw sa problema naming mag-ama? Tanong ni Papa habang pinupunasan ang duguan niyang labi. Sino ba siya sa'yo? Tanong muli ni Kathy at bigla siyang natigilan. Pagkaraan ng ilang segundo, umiti siya ng mapanlait. Alam kong may sasabihin siyang masama. Ang kabit mo, tanong niyang may mapang-asar ng ngiti. Hindi na ako nagulat. Alam ko na. Bantayan mo ang sinasabi mo, mariing sabi ni Dante. Bakit? Masakit ang katotohanan? Siya ba ang kabit mo, pang-aasar ni Kathy? Ginagamit mo ba siya gabi-gabi? Magaling ba siya? Dagdag pa niyang may malisyosong ngiti. Huwag kang magkunwaring matalino, Kathy. Ang totoo, hindi mo kayang tanggapin ang katotohanan. Kaya't hindi namin kailangang ipaliwanag pa. Isa pa, wala kang karapatang malaman, kaya magalang kong hinihiling na manahimik ka, matatag kong sabi, saka ko tiningnan si Papa na halatang nagpipigil ng galit. At oo, nga pala, Papa, dahil sinampal mo ako ng wala sa oras, huwag mong akalaing matatakot ako. Para sa akin, isa kang walang kwentang tao, sabi ko, pilit na nakangiti. Ikaw, sigaw ni Papa at agad sumugod sa akin. Pero bago pa siya makalapit, mabilis na pumagit na si Martin at siya naman ang sumuntok dito. Sa totoo lang, dapat ay matuwa ako, pero sa di ko maipaliwanag na dahilan, hindi ko maramdaman ang saya. Hindi rin naman ako malungkot, ngunit tila wala lang sa akin ang lahat. Aray, daing ni Papa habang hawak ang panga. Agad siyang nilapitan ni Kathy at niyakap. Ilang sandali pa, dumating na ang mga pulis at lumapit agad kay Dante. Ginoong Razon, bati ng hepe ng pulisya habang nakikipagkamay. Ginoong Valdez, sagot ni Dante, malamig ang tono, sabay lingon kay Papa. Ang lalaking ito, si Avan Garcia, ay paulit-ulit na nanggulo kay Crystal hinggil sa kanyang apartment. Inabuso at tinakot niya siya para lamang makuha ang bahay ng kanyang lola. At ngayong tumanggi si Crystal, sinaktan pa niya ito, galit na paliwanag ni Dante. Pakidala siya sa kustodya at siguraduhing hindi na siya makalabas, mariing utos niya. Hindi niya pwedeng gawin ito, sigaw ni Kate, matalim ang tingin kay Dante. At ikaw, bakit katahimik lang dyan?
Sabihin mo sa kanya na tigilan kami. Sigaw niya, sabay hawak sa braso ko. Agad akong inagaw ni Dante mula sa kanya. Huwag mo siyang hawakan, mariing sabi ni Dante. Sa kanya ako nakikipag-usap, hindi sayo. Sigaw ni Kathy. Kathy, tumigil ka na. Huwag kang bastos, mariin kong sabi. At kung hindi, sagot niyang palaban. Kung hindi, baka makasama ka rin ng asawa mo sa kulungan. Huwag mo akong subukin, Kathy. Wala ka sa posisyong mambastos sa amin, mariin kong babala. Hindi na siya umimik, ngunit halatang nagingit-ngit sa galit. Pagsisisihan ninyo to. Sigaw ni Papa habang nilalapitan siya ng pulis para pusasan. Hindi kami, kundi ikaw ang magsisisi sa ginawa mong pananakit sa kanya, malamig na sagot ni Dante. Kathy, tawag ni Papa habang pilit na inaalalayan siya ng asawa. Nilapitan siya ni Kathy, hinawakan sa mukha at bumulong. Huwag kang mag-alala, Avan. May paraan ako. Hindi ko hahayaang magtagumpay sila, galit niyang sabi. Alam kong magagawa mo, Kathy, sagot ni Papa ng mailambing. Sana ganyan mo rin minahal si Mama, bulong ko sa sarili ko. Paglingon niya sa akin, napalitan ng puot ang kanyang mga mata. Isa kang tulad ng ina mo, isang walang dangal. Sigaw niya, puno ng pagkapuot. Alam nating pareho kung sino talaga ang walang dangal. O dapat kong sabihing babaerong walang hiya, mariin kong sagot. Nakita kong lalo siyang nagngit-ngit. Lumingon ako sa hepe ng pulisya at tumango. Pakisigurong hindi na siya makakatakas kailanman, sabi kong mariin. Tumango siya at inutusan ang kanyang mga tauhan na dalhin si Papa. Habang inilalayo siya, patuloy pa rin siyang sumisigaw at nagmumura. Pagsisisihan mo to. Huling sigaw ni Papa bago siya tuluyang dinala ng mga pulis. Tiningnan ko si Kate na ngayon ay nakatingin sa akin na parang maninila. Isang minutong ganoon lang siya bago tuluyang umalis. Napabuntong hininga ako. Sana hindi na ako pumunta rito. Martin, iwan mo muna kami, utos ni Dante. Tumango si Martin at umalis. Ngayon, kami na lang ni Dante ang nasa loob ng aking apartment. Lumapit siya, hinawakan ang palad ko at marahang inalalayan akong maupo sa sofa. Umupo siya sa sahig sa tapat ko, saka hinawakan ang pisngi ko ng marahan. Ayos ka lang ba? Tanong niya ng mahinahon. Tumango ako. Crystal, gusto kong tapat na sagot, seryoso niyang dagdag. Hindi ko alam, buntong hininga kong sagot, sabay iwas ng tingin. Alam mong maaari mong sabihin sa akin ang lahat, hindi ba? Tanong niyang banayad. Tumango ako. Hindi ko talaga alam kung ano ang nararamdaman ko ngayon, tapat kong sagot. Tumango siya. Galit ka ba sa akin dahil pinarusahan ko ang ama mo? Tanong niya sa malambing na tinig. Umiling ako agad. Hindi, Dante. Hindi ako galit. Nalilito lang ako. Gulat pa rin sa lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Crystal. Tawag niyang muli makalipas ang ilang minuto. Masakit pa ba? Tanong niya habang hinahaplos ang pisngi ko. Hindi na, sagot ko ng may maliit na ngiti. Halatang hindi siya kumbinsido pero tumango pa rin. Gusto mo bang umalis muna tayo? Tanong niya. Umiling ako. Dito muna tayo sandali, mahinahon kong sagot. Tumango siya. Mumiti ako at hinila siya sa tabi ko sa sofa. Ipinatong ko ang ulo ko sa kanyang balikat. Ilang minuto kaming tahimik na magkayakap hanggang sa tumunog ang kanyang telepono, ang ama niya ang tumatawag. Nag-usap sila sandali bago niya ibinaba ang tawag. Dante, mahinahon kong sabi. Tiningnan niya ako. Pwede bang may pakiusap ako? Tungkol saan? Tanong niyang may pag-aalala. Pakiusap. Huwag mo munang sabihin kina Mama at Papa ang nangyari ngayon, sabi ko ng mahinahon. Tumango siya. Mumiti ako, saka hinalikan ko siya sa pisngi. Napailing siya, ngunit mumiti rin. Maya-maya, tumayo kami pareho at naghanda ng umalis. Habang palabas, muli kong nilingon ang apartment ni Lola. Napangiti ako ng marahan. Ano man ang mangyari, kailanman ay hindi ko ipamimigay ang bahay na ito sa mga sakim na iyon. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas, masaya ako at nangangarap tungkol sa panibagong yugto ng aking buhay. Ngayon na may pakiramdam ko ay gusto kong umiyak. Lahat ng ito ay dahil kay Papa. Ilang buwan lang ang nakararaan, ang ama kong halos hindi ko maramdaman ang pagiging magulang ay ayaw magkaroon ng anumang ugnayan sa akin.
Ngunit ngayon, bigla siyang nagbalik at gusto niyang ibigay ko sa kanya ang apartment ng aking lola. Ang tanging mabuting bagay sa lahat ng ito ay nasa kulungan siya ngayon, kaya hindi na niya ako maaaring saktan. Ngunit ang masamang balita, si Kathy. Kilala ko si Kathy at alam kong hindi siya basta susuko. Sigurado akong gagawa siya ng paraan upang guluhin na naman ang buhay ko. Buntong hininga. Sana maaari kong burahin ang alaala ng ilang tao sa buhay ko, pero alam kong imposibleng mangyari iyon. Umiling ako sa aking iniisip at nagpa siyang matulog muna sandali dahil sumasakit ang aking ulo. Makalipas ang ilang oras, nagising ako nang maramdaman kong may marahang humahaplos sa aking pisngi. Napangiti ako, alam kong kilala ko ang taong iyon. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at nakita kong si Dante ay nakaupo sa tabi ko, marahang hinahaplos ang aking pisngi. Hi, mahina kong sabi at namula ako nang bigla niyang halikan ang aking noo. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Tanong niya habang hinahawakan ang aking kamay at tinutulungang maupo. Mas mabuti na, ngiti kong tugon bago ko siya halikan sa pisngi. Umiti siya pabalik at marahang hinaplos ang aking buhok. Ang ngiti niya. Tinitigan ko siya ng may pagmamahal at naalala ko kung paano niya ako ipinagtanggol laban kay Papa. Ganoon siya palagi, laging handang protektahan ako. Si Dante ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Habang buhay akong magiging nagpapasalamat na dumating siya sa akin. Naalala ko pa nang una ko siyang makita sa altar, nabighani ako sa kanyang anyo. Parang isa siyang obra ng langit. Walang duda, siya ang pinakamakisig na lalaki sa mundo. At ang pinakamaganda sa lahat, akin siya. Tanging akin. Pati ang pamilya niya, pawang mababait. Simula nang tumira ako rito, ni minsan ay hindi nila ako pinaramdam na hindi ako kabilang. Tinanggap nila ako ng buong puso. Matapos pumanaw si Lola, inakala kong hindi ko na mararanasan ang magkaroon ng pamilya. Pero dahil kay Dante, nagkaroon akong muli ng tahanan. Minamahal nila ako at inaalagaan na parang si Lola rin. Ngayon, masasabi kong may pinakamagandang asawa at pamilya ako sa buong mundo. At ipinapangako ko sa sarili ko, hindi ko sila kailanman babaliwalain. Crystal! Crystal! Sabay pagpitik ni Dante sa aking harapan. Napatigil ako sa pag-iisip at tiningnan siya. Saan ka ba lumilipad ang isipan mo? Ilang beses na kitang tinawag, sabi niya, kaya umiling ako. Wala naman. Pasensya na, mahinahon kong tugon. Iniisip mo ba ang nangyari kanina? Tanong niya at agad akong umiling. Hindi iba ang iniisip ko, sagot kong nakangiti. Tumango siya. Okay, gutom ka na ba? Tanong niya at sa parehong sandali, kumulo ang sikmura ko sa gutom kaya natawa siya. Iyon na siguro ang sagot. Sige, mag-ayos ka muna. Ako na ang kukuha ng salad para sa'yo, sabi niya. Salad? Ayos na ako, Dante, reklamo ko. Umisi siya, inilabas ang dila at lumabas ng kwarto. Napapailing ako. Bumangon ako at naglakad papunta sa banyo. Paglabas ko, nagulat ako nang makita si Dante sa sofa, may hawak na mga kahon ng pizza. Pinapayagan niya akong kumain ng pizza. Diyos ko! Napangiti ako at dali-daling lumapit sa kanya, sabay halik sa kanyang pisngi. Diyos ko, Dante! Salamat! Sabi ko habang itinuro ang mga kahon. Umisi siya. Kanina nagrereklamo ka, tapos ngayon bigla kang masaya? Tanong niya. Kasi pinapayagan mo akong kumain ng mga ganitong pagkain, masigla kong tugon. Umiti siya ng mapanukso. Umupo ako sa harap niya at binuksan ang isang kahon. Anong flavor ito? Tanong ko. Gulay, sagot niya na may mapanuksong ngiti. Pizza na may gulay? Ayos yan, gusto ko rin naman yon, sabi ko, hindi pa rin alam kung bakit ganoon siyang umisi. Buksan mo na at kainin mo ang pizza mong may gulay, sabi niya. Tumango ako at binuksan iyon, pero napakunot ang noo ko nang makitang salad lang ang laman ng kahon. Tiningnan ko siya at nakita kong mas lalo siyang nakangisi. Nagustuhan mo ba ang vegetable pizza? Ay, sorry, vegetable salad pala, sabi niyang nakangisi. Dante, seryoso ka ba? Para kang bata. Inis kong sabi sabay bagsak ng kahon sa mesa. Tumawa siya ng malakas, halos maiyak sa kakatawa. Anong nakakatawa? Hindi ka pwedeng tumawa ng ganyan pagkatapos mong lokohin ang damdamin ko. Reklamo ko, pero lalo lang siyang tumawa.
Nag-cruise ako ng mga braso at tumalikod sa kanya, halatang inis. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga siya ng malalim at uminom ng tubig. Pasensya na. Pero ang reaksyon mo kanina, sobra talagang nakakatawa, natatawa pa rin niyang sabi. Talaga, Dante. Mariin kong tanong. Hindi mo ako dapat pinagtitripan. Alam mo namang ayaw ko ng salad. Pinilit ko nang ang kainin iyon tapos niloko mo pa ako, inis kong saad. Ngayon tuloy, dahil sa mga kahon ng pizza na iyan, mas lalo kong gustong kumain ng totoong pizza. Hindi pwede, mariing sabi niya, gamit ang boses niyang parang negosyante. At bakit naman hindi? Balik kong tanong. Kasi hindi ka pa lubos na magaling, sagot niya. Pero gumagaling na ako, git ko. Hindi pa rin. Hanggat hindi ka ganap na maayos, bawal ang hindi masustansya, sabi niyang nakangiti pa rin. Gusto mong kumain ako ng masustansya pero niloloko mo ako. Paano ako gagaling kung ganito ka? Reklamo ko. Masustansyang biro raw. Natatawa niyang sabi. Dante, please, sabi ko habang nakasimangot. Hindi, Crystal. Dante, please, please, please. Sabi ko habang nakapuot. Napabuntong hininga siya. Crystal, hindi, ginaya pa niya ako habang nakapuot din. Tinignan ko siya ng masama at tumayo. Tayo, utos ko. Ano, tanong niyang may pagtataka. Sabi ko, tumayo ka, ulit ko ng mas mariin. Tumango siya at tumayo. Gusto mong kainin ko itong salad? Tanong ko. Tumango siya. Sige, kakainin ko, pero lumabas ka muna ng kwarto ko, sabi ko sabay turo sa pinto. Tumawa siya. Hindi ako lalabas. Pero pwede mong subukang paalisin ako. Dante. Sinubukan ko siyang itulak pero hindi siya gumalaw. Diyos ko, sabi ko sa inis. Panginoon, tulungan niyo po ang asawa ko, sabi niyang padrama, sabay tingala na parang nagdarasal. Dante. Reklamo kong muli, sabay krus ng mga braso. Aw, wala kang tulong galing sa langit, Crystal baby, biro niya sabay tawa. Umiling ako, inis pa rin, pero napangiti nang yakapin niya ako at idantay ang baba sa ulo ko. Ang dali mong asarin, sabi niya sabay kurot sa pisngi ko. Pinagtulakan ko siya at hinaplos ang pisngi. Huwag mong gawin yan, sabi ko ng seryoso. Ang alin to? Sabay kurot ulit sa pisngi ko. Dante, seryoso ako, mariin kong sabi. So, sagot niyang mayabang ang ngiti. Dante, reklamo kong muli. Tumawa siya at niyakap ako sa gilid. O sige na, sorry. Hindi na kita asarin. Halika na, ubusin mo na ang salad mo, sabi niya. Dante, please, hindi na yan, muling reklamo ko. May ideya ako. Kainin mo muna ang salad ngayon at bukas ipapakain ko sa iyo ang paborito mong pizza. Pangako, sabi niya. Totoo, tanong kong may pagdududa. Pangako, tapat niyang sagot. Tumango ako at nagsimulang kainin ang salad. Umupo kami pareho sa sofa, ako, kumakain ng salad, siya naman ng double cheese sandwich. Hindi patas. Pagkatapos kumain, naisipan niyang manood kami ng pelikula. Pumayag ako agad dahil bihira siyang magkaroon ng oras para rito. Pinili naming panoorin ang Pray for the Devil, pareho kasi naming gusto ang mga horror films kaysa sa romantic o action. Halika rito, sabi niyang hinila ako palapit habang nanonood. Natatakot ba ang mahal kong asawa? Biro ko. Bigla niyang pinisil ang bewang ko dahilan para mapatawa ako ng mahina. Dante, bulong kong maihalong tawa at mumiti siya habang muling nakatutok sa palabas. Umiti ako at hinalikan siya sa pisngi bago sumandal sa balikat niya. Pagkatapos ng pelikula, oras na para maghapunan. Bumaba kami at bago kami lumabas ng kwarto, tinakpan ko muna ng make-up ang marka ng kamay sa pisngi ko. Napansin kong tila muling nagalit si Dante, pero naamo ko siya nang sabihing ayos lang ako. Pagkatapos kumain, bumalik kami sa itaas, ngunit bago pa kami pumasok sa silid, hinila ako ni Dante sa isang sulok at mariing hinalikan. Pagkatapos ng halik, tinitigan niya ako ng mailabis na pagmamahal, hinaplos ang aking mukha gamit ang likod ng kanyang palad. Ang ganda mo, bulong niya na parang nananaginip. Minsan, hindi ko maintindihan kung paano ako sinuwerte na magkaroon ng katulad mo, dagdag niya ng tapat. Dapat ako ang magsabi niyan, sagot kong nakangiti. Sa totoo lang, ako ang mas maswerteng magkaroon sa kanya. Mayaman, magalang at mapagkumbaba siya. Maaaring makakuha siya ng sinumang babae,
Ngunit ako ang pinili niya, at higit sa lahat, mahal niya ako. Ako mismo. Hoy, sabay pitik niya sa harap ko. Gising ka ba? Tanong niyang nakakunot noo. Umiling ako, nakangiti. Ang weird mo, sabi niya sabay iling. Tinampal ko siya ng mahina at natawa. Sige na, prinsesa, matulog ka na, sabi niyang mailambing. Halika, dagdag pa niya habang hinahawakan ang kamay ko at hinila ako papunta sa kwarto ko. Pagdating namin sa tapat ng pintuan, binitiwan niya ang kamay ko at niyakap ako sandali. Magandang gabi, Crystal, bulong niyang malambing bago ako halikan sa labi. Magandang gabi, Dante, tugon ko habang namumula. Umiti siya at naglakad palayo. Umiti ako ng buong kasiyahan bago ko isinara ang pinto. Ngayon, nagsimula ang araw ko kay Dante at nagtapos din kay Dante. Totoo, sinubukan ni Papa at ni Kathy sirain ang araw ko, ngunit sa huli, maayos ang lahat at masaya ako. Lahat ng iyon ay dahil sa kanya. Dati akala ko ako ang pinakamalungkot na babae sa mundo. Pero ngayon, alam kong ako pala ang pinakamaswerteng babae. Sa isip kong iyon, napangiti ako at nakatulog, ang puso ko'y puno ng pasasalamat at mga alaala ni Dante. Ginoong Razon, dito po. Ginoong Razon, kumusta po ang pakiramdam ninyo? 5 taon na po kayo sa industriya ng negosyo ngayon. Ano po ang mga plano ninyo para sa hinaharap? Balak niyo po bang makipagsosyo sa mga Ayala? Hindi ba darating ang inyong asawa ngayon upang suportahan kayo sa inyong malaking araw? Bakit po hanggang ngayon ay tila nagtatago pa rin ang inyong asawa? May sakit po ba siya? Bakit mag-isa lang po kayo ngayon? Hindi ko pinansin ang mga tanong nila at dumiretso ako sa loob ng bulwagan, kasunod ang aking mga bodyguard. Ngayon nga ang araw na ginugunita ko ang aking 5 taon sa industriya ng negosyo. 5 taon na ang nakalipas mula nang sinimulan ko ang lahat mula sa wala at ngayon ako na ang pangunahing tagapagpaganap. Hindi ko maikakailang pinaghirapan ko ito. Nagtrabaho ako araw at gabi upang marating ang posisyong ito. Habang ang iba ay nagsasaya sa Pasko, Bagong Taon, at iba pang pista opisyal, ako naman ay patuloy na nagsusumikap. At ngayon, lahat ng pagod at sakripisyo ko ay nagbunga. Tunay kong tinatamasa ang tagumpay. Sa kasalukuyan, halos lahat ng kilalang pangunahing tagapagpaganap ay nais makipagsosyo sa akin. Ang mga taong dati kong hinahangaan ay siya ngayong humahanga sa akin. Hinihiling nilang makausap ako kahit ilang minuto lamang. Hindi ko gustong magmukhang mayabang, ngunit masasabi kong ako ang isa sa pinakamatagumpay na pangunahing tagapagpaganap dito sa Quezon City at labis kong ipinagmamalaki iyon. Umiti ako ng bahagya at naglakad papasok sa bulwagan kung saan naroroon ang aking mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo, mga miyembro ng board, mga empleyado, mga kilalang negosyante kasama ang kanilang mga asawa at kasintahan, pati na rin ang mga mamamahayag at editor. Naroon din ang aking pamilya, maliban sa aking asawa. Nang makita nila ako, sabay-sabay silang lumingon at bahagyang yumuko bilang pagbati. Tumango ako bilang tugon at dumiretso sa direksyon ng aking mga magulang, hindi pinapansin ang mga bumabati. Binabati kita, anak. Ipinagmamalaki kita, wika ni Papa. Nagpasalamat ako at niyakap naman si Mama. Ang anak ko, ganap ng lalaki, sabi ni Mama sabay kurot sa pisngi ko. Agad akong umurong at tiningnan siya na parang nabigla. Mama, maging magalang po kayo. Maraming nakatingin, sabi ko at siya naman ay napairap. Ang kulit mo talaga, sabat ni Sarah mula sa gilid. Nilapitan ko siya ng tingin, ngunit mumiti lang siya. Salamat. Ang gwapo mo ngayon, sabi ni Sarah. Tumango lang ako bilang tugon. Ang anak ko, laging gwapo, dagdag pa ni Mama na may halong pagmamataas. Umiling ako at napangiti. Habang dumarami ang mga bisita, kami ni Papa at Ashton ay nagpasyang salubungin ang ilan sa kanila. Abala ako sa pakikipag-usap sa isa kong kasosyo nang marinig kong may tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko, nakita kong si John Manahas, anak ng kaibigan ni Papa at kasama niya, si Madison. Napabuntong hininga ako. Excuse me, paalam ko sa kausap ko at nilapitan si John, hindi inaalis ang tingin kay Madison na nakangising mapanukso. John, bati ko sabay abot ng kamay. Dante. Binabati kita, pare. Nakakatuwang makita kang ganito na ka-successful, sabi niya nang may tapat ng ngiti. Tumango ako bilang tugon. Siya nga pala, ito nga pala si Madison Ayala. Siya ang date ko ngayong gabi, sabay pisil niya sa bewang ni Madison. Sa dami ng babae, ito pa ang napili niya.
Napailing ako sa loob-loob ko. Hello, Dante, bulong ni Madison na may paakit na tinig habang iniaabot ang kamay. Pinilit kong ngumiti, alam kong maraming reporter sa paligid na nakamasid. Magandang gabi, Binibining Ayala, sagot ko at tinanggap ang kamay niya. Ngunit sa halip na bitawan agad, marahan niyang hinaplos ang likod ng palad ko bago binitiwan iyon. Napakapalad talaga ng babaeng ito. Pinigil kong mapamura. Siguro mas mabuting magpahinga muna kayo. Susunod ako, sabi ko at umalis sila, ngunit bago siya lumayo, binigyan niya ako ng makahulugang tingin. Napailing ako sa drama niya at napansin kong nakangiti ang mga reporter, tila nakakuha na sila ng bagong balita. Lumapit ako kina mama at papa na parehong nakatingin kay Madison. Dante, anong ginagawa ng babaeng iyon dito? Tanong ni mama na may pilit na ngiti, ngunit halata ang inis sa mga mata. Kasama siya ni John ngayong gabi, sagot ko na may bahagyang pilit na ngiti. Hindi ako makapaniwala, sabi ni mama habang patuloy pa rin ang ngiti. Sana huwag siyang gumawa ng gulo, sabi ni papa at tumango ako. At kung gagawa man siya ng kalokohan, hindi ko siya palalampasin, dagdag ni mama na may malamig na ngiti. Tama, kailangan nating maging maingat ngayong gabi, ani papa. Tumango kami at sabay-sabay na tumingin kay Madison na siya ring nakatingin sa amin. Nang makalapit siya, agad akong hinila ni mama. Sumayaw tayo, Dante, wika niya at bago pa ako makatanggi, hinawakan niya ang kamay ko at dinala ako sa dance floor kung saan masiglang nagsasayawan ang mga bisita. Seryoso, mama? Tanong ko habang napapahagikik. Anak, ito ang malaking araw mo. Akala mo ba hahayaan kong sirain iyon ng babaeng iyon, tugon niya. Napatawa ako at nagsimula kaming sumayaw. Tawagan mo si Crystal. Nasaan na siya? Tanong ni mama ng mahina. Natawagan ko na po. Papunta na siya. Pero sa totoo lang, mama, sa tingin niyo ba dapat pa siyang pumunta rito? Lalo na at nandito si Madison, tanong ko habang iniikot siya. Huling beses na nagkasama si Crystal at Madison, muntik nang mapahamak si Crystal. Hindi ko na muling hahayaan iyon. Anak, huwag kang mag-alala. Narito tayo. Poprotektahan natin si Crystal. At kung muling gagawa ng masama si Madison, ako mismo ang haharap sa kanya, wika ni mama na may ngiti. Napangiti ako. Mama, matagal ko nang gustong itanong ito. Bakit mo ganun kamahal si Crystal? Mula pa lang noong una, nagustuhan mo na siya. Ngumiti siya. Gusto mong malaman kung bakit. Dahil may anghel siyang aura. Sa tuwing tinitingnan ko siya, parang nakikita ko ang isang dalisay na kaluluwa. Mula pa lang noong una, alam kong mabuti siyang tao. Noong una ko kayong makita sa altar, alam kong kayong dalawa ay itinadhana. Kaya nga kahit sinabi ng papa mo noon na baka maghiwalay kayo balang araw, alam kong hindi mangyayari iyon. At higit sa lahat, patuloy ni mama na may tawa, inalis niya ang ulo mo sa pang-aakit at boses ni Madison. Napatawa kami pareho. Mama, yung puot niyo sa boses ni Madison. Anak, aminin mo, masakit talaga sa tenga. Sa tuwing nagsasalita siya, parang may kumakalabit sa pandinig ko. Biro ni mama na nagpatawa sa akin. Pagkatapos ng sayaw, pumunta kami sa sulok para lumayo kay Madison. Umalis si mama upang makipagkwentuhan sa mga kaibigan niya. Habang papalapit ako kay papa, tumunog ang telepono ko. Lumayo ako sa tao at sinagot iyon. Oo, Martin. Ginoong Razon, halos narito na po kami, ngunit nakita ni Ginang Crystal sa balita na naroon din si Madison Ayala. Iuwi ko po ba siya o dadalhin sa party? Tanong niya. Dalhin mo siya rito. Sabihin mong huwag siyang mag-alala, nandito kami, sagot ko at ibinaba ang tawag. Napailing ako. Madison talaga, sakit ng ulo. Nang tumalikod ako, naroon siya, nakatayo at nakangiti. Biglang bumalik sa isip ko ang mga araw na nasugatan si Crystal dahil sa inggit at kasakiman ng babaeng ito. Pinigilan ko ang sarili kong magalit ng husto at naglakad palayo, ngunit hinawakan niya ang kamay ko. Agad ko iyong binawi. Ano bang gusto mo? Singhal ko. Gusto kita, Dante. Miss na kita, sabi niya na halos pabulong. Madison, huwag kang magpanggap. Alam nating pera at kapangyarihan lang ang mahal ninyo ng pamilya mo, sagot ko ng malamig. Hindi totoo yan. Totoong minamahal kita. Giit niya. Sayang. Dahil hindi kita mahal. May asawa ako at siya lang ang tanging mahal ko. Para sa akin,
isa kang kaaway na nangahasaktan ang babaeng pinakamahalaga sa akin, mariin kong sabi. Namutla siya. Mahal mo siya? Tanong niya na may halong galit. Labis, sagot ko at ngumiti ng malamig bago siya nilampasan. Pagbalik ko kay Papa, nilapitan ako ng ilang mamamahayag para sa isang panayam. Isang taos-pusong pagbati, Ginoong Razon, sa inyong ika-5 taon sa industriya. Sabi ng isa. Maraming salamat, tugon ko. Ano po ang pakiramdam ninyo sa tagumpay na ito? Tanong pa ng isa. Siguro ganoon din sa nararamdaman ng sinumang taong pinaghirapan ang kanyang tagumpay, kasiyahan at pasasalamat, sagot ko na may ngiti. Kanino ninyo ibinibigay ang kredito ng tagumpay na ito? Sa lahat na naniwala sa akin, ang aking ama, kapatid, mga kasosyo at mga kliyente. Sila ang naging inspirasyon ko. Ngumiti sila. Kung magbibigay po kayo ng payo sa mga bagong negosyante, ano iyon? Maniwala kayo sa sarili nyo at huwag kayong lilihi sa layunin ninyo, sagot ko. Matapos ang ilang tanong, dumating ang isa na agad kong inaasahan. Ginoong Razon, ngayong espesyal na araw, hindi ba't magandang pagkakataon ito upang ipakilala sa amin ang inyong asawa? Lahat ay sabik ng malaman kung sino siya. Napabuntong hininga ako. Magkaroon lang kayo ng kaunting pasensya, sagot ko na may mahinahong ngiti. Ngayon, paumanhin muna. Habang papalayo, nakita kong papalapit si Crystal sa entrada at para akong huminto sa paghinga. Nakasuot siya ng asul na gown na tila likha para sa kanya. Ang buhok niya ay nakaayos sa isang maayos na French bun, suot ang mga diamante kong ibinigay kagabi. Ang ganda niya, simple ngunit kahali-halina. Nang magtama ang mga mata namin, namula siya at bahagyang ngumiti. Hindi ko mapigilang matawa sa kanyang kaamuan. Nilapitan ko siya, at nang magkalapit kami, 1 minuto ko lang siyang tinitigan, tunay siyang perpekto. Ang ganda mo, mahal, bulong ko. Sigurado ka? Tanong niya ng mahina. 110% sigurado, sagot ko sabay abot ng kamay. Tinanggap niya iyon, at sabay kaming lumakad papunta sa entablado. Narinig ko ang mga bulungan ng mga tao. Sino siya? Asawa niya kaya? Tiyak galing din sa mayamang pamilya. Ang ganda niya. Ngunit hindi ko pinansin ang mga iyon. Nang makarating kami sa entablado, kinuha ko ang mikropono. Ang mga ilaw ay nakatutok sa amin. Nakita kong kinakabahan si Crystal. Lumapit ako at hinaplos ang kanyang pisngi, sa kamarahang hinalikan. Marami ang napasinghap, ngunit binaliwala ko iyon. Huwag kang kabahan. Nandito ako, bulong ko sa kanya. Tumango siya at ngumiti. Ngumiti rin ako at hinarap ang lahat. Matagal ko nang gustong gawin ito, ngunit naghihintay ako ng tamang pagkakataon. At ngayong gabi, alam kong ito na iyon, panimula ko. Ngayon, formal kong ipinapakilala sa inyo ang pinakamahalagang babae sa buhay ko, ang aking asawa, si Crystal Garcia Razon. Hinalikan ko siya sa harap ng lahat. At sa gitna ng palakpakan, ngiti at hiyawan, alam kong perpekto ang gabing iyon. Perpekto. Pagkatapos ng halik, sabay kaming lumingon sa karamihan na nakatingin sa amin ng may kuryosidad, paghanga, pagkabigla at ilan naman ay maihalong inggit. Ang ilang mga reporter na kaka-interview lamang sa akin ay nakatayo na ngayon na may dalang kamera at nakatutok sa amin. Umiti ako sa kanila at hinila si Crystal ng mahigpit sa kanyang baywang, sabay posing para sa ilang litrato. Kahit na inalok kaming magkaroon ng interview kasama si Crystal, tinanggihan ko ito. Marahil sa ibang pagkakataon. Sa ngayon, ayokong ma-overwhelm si Crystal. Sana nasiyahan na kayo, sabi ko sa kanila na may bahagyang pang-aasar, at nakarinig ako ng ilang tawa bilang tugon. Umiling ako sa kanila at nagtungo sa aking pamilya kasama si Crystal, habang ramdam ko ang mga mata ng lahat sa amin. Diyos ko! Napaka-perpekto ng sandaling iyon, tuwang-tuwa na sabi ni Sarah. Ipinapakita ang litrato namin ni Crystal na kanyang kinunan noong kami ay nasa entablado. Magandang litrato nga. Eksakto. Ang paraan ng iyong pagpapakilala at paghalik kay Crystal ay napakaromantiko at parang panaginip. Hindi ko inakalang ang anak ko ay ganito karomantiko, pabirong sabi ni Mama, kaya't napalingon ako sa kanya. Kamusta ka naman ngayon, Crystal? Mahinahong tanong ni Sarah, at agad kaming lumingon sa kanya. Medyo overwhelmed, sagot ni Crystal na maihalong tawa. Sigurado akong ganoon, natawa si Sarah. Sige na, tama na. Crystal, samahan mo ako, ipakikilala kita sa aking mga kaibigan, sabi ni Mama,
hinawakan ang kamay ni Crystal at dinala siya sa ibang lugar kasama si Sarah. Pagkalayo nila, lumapit ang papa ko at dahan-dahang hinaplos ang aking likod. Ikaw ang ipinagmamalaki ko. Magaling na ginawa mo, sabi niya at tumango ako bilang tugon. Bagamat medyo nagmadali ang lahat, sa huli ay sulit naman, sabi ni Ashton at muli akong tumango. Totoo nga, hindi namin planong ibunyag ang pagkakakilanlan ni Crystal sa ganitong maagang paraan, ngunit ang pangyayari 2 araw na ang nakalipas ang nagpagalaw sa aming desisyon. Kaya napagdesisyonan naming mas mainam na ilantad ang pagkakakilanlan ni Crystal kaysa itago ito. Pagbabalik tanaw. Masayang nag-uusap kami ni Crystal tungkol sa ilang bagay nang makatanggap ako ng tawag mula kay Martin. Babalik ako agad, sabi ko kay Crystal bago umalis sa kwarto. Okay. Martin, sagot ko nang tanggapin ang tawag. Ginoo Razon, may kaunting problema po, sabi ni Martin kaya napangisi ako ng bahagya. Nakakainis. Halos araw-araw ay may bagong problemang dumarating. Ano naman ito ngayon? Tanong ko na may halong inis. Mula sa aking mga source, tila sinusubaybayan ng pamilya Ayala si Crystal. Sinusubukan nilang makipag-ugnayan kay Kathy Garcia, ang madrasta ni Crystal. At kung hindi ako nagkakamali, maaaring manipulahin nila si Kathy upang ibunyag ang pagkakakilanlan ni Crystal, o baka gumawa ng mas mapanganib na hakbang, paliwanag ni Martin. Pinaikot ko ang aking mga palad at nagsara ng mata sandali bago huminga ng malalim. Martin, bantayan mong mabuti ang kanilang galaw. Alamin kung sino ang kanilang nakakasalamuha at ano ang kanilang ginagawa. Naiintindihan mo ba? Tanong ko na may mahigpit na tono. Opo, Ginoo, sagot niya. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap, isinalin ko ang telepono at pumasok sa kwarto ni Crystal. Poprotektahan kita sa anumang panganib, Crystal. Pangako ko. Hay nako, ang tagal mo naman, pabirong sabi ni Crystal, at napangiti ako ng bahagya. Ano ang nangyari? Agad niyang tanong, ngunit ako'y umiling at umupo sa tabi niya. Wala, mahina kong sagot, ngunit hindi siya kumbinsido. Dante, ano ba talaga ang nangyayari? Kitang-kita ko ang iyong pag-aalala, mahinahong sabi niya, at inilagay ang kanyang palad sa aking balikat. Alam mo, maaari mong ibahagi sa akin ang iyong problema, hindi ba? Dagdag niya. Huminga ako ng malalim. Crystal. Tungkol ito sa mga Ayala at pamilya Madison, sabi ko, at pansamantalang natahimik siya sa takot bago muling kumalma. Ano ang tungkol sa kanila? Tanong niya, mahina at mahigpit ang pagkakahawak sa aking mga braso. Sila ay sinusubukang makipag-ugnayan kay Kathy, ang iyong madrasta. Maaaring manipulahin siya upang ibunyag ang iyong pagkakakilanlan bilang aking asawa o bilang kabit ko, sagot ko, at narinig ko ang malakas na huni ng pagkagulat ni Crystal. Ano, tanong niya na may pagkabigla, kaya't niyakap ko siya. Huwag kang mag-alala, Crystal. Binabantayan sila ni Martin. Hindi nila magagawa ang anumang masama sa iyo, sabi ko ng mahina, ngunit may pagdududa pa rin ako. Nananatili kami sa yakap ng bawat isa ng ilang minuto, iniisip ang mga posibleng panganib. Dante, bumulong si Crystal habang lumalayo sa yakap, tumingin sa aking mga mata. Dante, itigil mo ako kung masabi ko ang mali ha? Sabi niya bago huminga ng malalim. Dante, sa tingin ko, panahon na upang ilantad na natin ang aking pagkakakilanlan sa mundo, mahinang sabi niya. Ano ba ang sinasabi mo? Sigaw ko sa pagkagulat, ngunit umiling siya. Dante, pakinggan mo ako. Kung hindi namin ibubunyag ang aking pagkakakilanlan ngayon, may ibang gagawa nito. Maaaring si Madison, ang kanyang pamilya, si Kathy o si Ashley. At kung sila ang magbunyag, hindi nila gagawin ito ng may respeto, siraan nila ako at pati ang iyong reputasyon. Kaya sa tingin ko mas mainam kung tayo na mismo ang magbunyag. Sa ganitong paraan, hindi sila makaka-blackmail sa atin, paliwanag ni Crystal habang itinaas ang kanyang kilay. At sa paggawa nito, maaari naming direktang parusahan si Ashley sa pananakit sa akin, imbis na hanapin ang kanyang nakaraan para parusahan siya, dagdag niya. Tama nga siya. Araw-araw ay may mga taong nagbabanta sa amin dahil sa kanyang pagkakakilanlan, at kung kami mismo ang maglalantad nito, wala nang makakapag-blackmail sa amin at mag-iisip ng 2 beses bago saktan si Crystal. Pero magiging maayos ka ba pagkatapos nito? Hindi ka ba matatakot na sundan ka ng libu-libong tao at husgahan ang bawat kilos mo? Tanong ko. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa akin, Dante,
Ngunit ang problema sa kasalukuyan ay nangangailangan ng pangmatagalang solusyon. At sa tingin ko, ito lang ang solusyon na naiisip ko, mahinang sabi niya, may ngiti sa labi. Bukod pa rito, ikaw at ang ating pamilya ay nandyan upang protektahan ako. Siguro kakayanin ko, dagdag niya, kaya muling niyakap ko siya. Balik sa kasalukuyan. Pagkatapos ng aming masinsinang pag-uusap, nakipag-usap ako sa buong pamilya. Sa simula, sila inagulat at nagalit dahil hindi namin naipaalam ang mga plano ng ama ni Crystal. Ngunit kalaunan ay naunawaan nila at handa nang ibunyag ang pagkakakilanlan ni Crystal. Huminga ako ng malalim at tumingin sa paligid. Nakita ko si Madison na nakatitig kay Crystal. Pinilas ko ang mga kamay ko sa galit at pinilit iwasan ang kanyang tingin. Hindi ko hahayaang sirain ang araw ni Crystal. O Diyos ko, sa wakas, si Crystal. Hindi ko akalain na maipapakita ko na ang aking sarili sa mundo. Hindi ko itinatago, sa una ay medyo kinakabahan ako sa buong proseso, ngunit ngayon ay pakiramdam ko'y magaan at masaya. Nagpasalamat ako kay Dante dahil pinadali niya ang lahat para sa akin. Habang nakikipag-usap ako sa ilang kaibigan ng mama, narinig ko ang pamilyar na tinig na tumatawag sa akin. Paglingon ko, nakita ko si Ginoong Ferrer, ang aking boss, kasama ang ilang katrabaho. Umiti ako at kumaway. Excuse me, sabi ko sa mga babae at lumapit sa aking boss. Crystal, Ginang Razon, hindi po namin alam na asawa ninyo kayo ni Gino o Dante, sabi ng isa sa aking mga katrabaho, at mumiti ako. Hindi ko po nabanggit. Kayo'y aming tinrato bilang karaniwang empleyado lamang, dagdag ng isa pa, na may kaunting tampo. Napangiti ako. Opo, Ginoong Ferrer. Pasensya na po sa pag-aalala kahapon tungkol sa maliit na pagkakamali ko, sabi ko. Huwag niyo pong alalahanin iyon. Isa lang po kayong empleyado at tinutulungan ko lamang kayo. Dapat ako pa ang magpasalamat sa inyo, sabi niya, sabay ngiti. Walang kailangan ng formal na pagtawag sa akin na Ginang Razon. Kaibigan lang tayo, kaya mas mabuting tawagin niyo na lang ako sa pangalan ko, sabi ko at tumango sila bilang tugon. Si Ginoong Ferrer ay umalis na at pumunta kay Papa. Hey, isang buwan ang nakalipas, narinig namin na naaresto si Madison Ayala dahil sa pagtatangkang saktan ka. Totoo po ba iyon? Tanong ni Trina at tumango ako. Iyang babae, palaging ganoon. Kapag wala ka sa opisina, pumapasok siya at nakakapit kay Gino o Dante kahit hindi siya pinapayagan. Nilalagay niya sa banta ang mga babaeng empleyado na kausap si Gino o Dante, kahit para lang sa trabaho, sabi ni Jessica, at nagulat ako. Talaga? Tanong ko at tumango silang lahat. Napailing ako sa gulat at inisip kung paano niya ginagambala ang mga empleyado. Pero natutuwa ako na ikaw ang asawa ni Gino o Dante, hindi yung plastic na Barbie doll, bati ni Trina at sabay tawa kaming lahat. Anyway, paano kayo nagkakilala ni Gino o Dante? Tanong ni Trina, excited. Sa isang kasal, mabilis kong sagot at napalingon ako sa sarili kong sagot. Sa kasal? Nagulat si Trina. Oo, sa isang mutual na kaibigan, 2 taon na ang nakalipas. Doon kami unang nagkita at nagsimula ang aming relasyon, paliwanag ko at tumango sila. Tumango rin ako sa kanila at huminga ng malalim. Iyan ang tunog ng isang kagiliw-giliw na kwento. Ngayon, dadalo na ako sa lahat ng kasal, baka doon ko rin makilala ang aking soulmate, biro ni Jessica, at napailing kami. Alam ko, si Jessica ay palaging malandi at madalas nakikipaglaro sa lalaki. Para sa kanya, edad ay hindi hadlang. At may sikreto akong ibubunyag, may malaking crush siya kay Ashton. Napalingon ako sa kanila at nagpunta sa bar para kumuha ng inumin. Habang inaabot ko ang aking mocktail, naramdaman ko ang presensya sa likod ko. Isang matapang na inumin, marahas ang tinig, at agad kong naisip na si Madison ito. Ngunit sa kabalintunaan, sa araw na ito ay hindi ako natakot sa kanyang presensya. Sa halip, ramdam ko ang kumpiyansa na harapin siya at ang kanyang peke at mapanlin lang na ugali. Nang ibigay ng bartender ang inumin kay Madison, lumingon ako upang harapin siya at mumiti habang tinititigan ang kanyang nagingit-ngit na mga mata. Madison, kumusta ka? Sana'y nag-enjoy ka sa party para sa tagumpay ng aking asawa, tama? Bungad ko sa masiglang tinig na nagdulot ng pamumula sa galit sa kanyang mga mata, ngunit mumiti pa rin siya pabalik sa akin. Siyempre, ito ay party ni Dante. Paano ko hindi ito ma-enjoy? Sagot niya, pilit na maihalong sarkasmo, ngunit malinaw na delusyonado ang kanyang iniisip.
Ibinaba ko ang aking mga mata at tiningnan si Martin sa likuran namin na nakabantay sa anumang maling galaw ni Madison. Kumindat ako bilang senyales at tumango siya bilang tugon. Dante mo, kailan yun nangyari? Tanong ko na may kasamang kaunting aliw. Noon pa, bago ka pumasok sa eksena, sabay tawa ni Madison. Eksakto. Ikaw ang nakaraan at ako ang kasalukuyan, sagot ko na may ngiti. Si Dante ay patuloy na nagmamahal sa akin. Hindi kanya kayang mahalin, biro ni Madison, subalit malinaw ang pangungutya sa kanyang tono. Talaga? Pero nabalitaan ko na pinilit mo siya noon. Hindi kanya minahal o kahit na gusto, wika ko na may ngiti. Pero gusto mo bang malaman ang isang sikreto? Sabi ko na may peking saya na nagpaiksi ng kanyang tingin sa akin. Si Dante ay nagmamahal sa akin at hindi ako nagsisinungaling gaya mo. Talaga siyang nagmamahal sa akin, masayang sabi ko, nakitang-kita ang pag-inis niya. Hindi nagsinungaling siya sa lahat para iligtas ako sa kahihiyan. Hindi kanya pinapansin, sagot ni Madison, sabay ngiti na may halong pang-aalipusta. Seryoso ka ba? Lalo mo pang sinasalungat ang sarili mong sinabi. Sabi mo na nagsinungaling si Dante para iligtas ako sa kahihiyan, ngunit sinasabi mo rin na hindi niya ako pinapansin, tanong ko na may bahagyang pangungutya. Pero anuman, si Dante ay nagmamahal sa akin at lahat ay nakakaalam nito. At hulaan mo, hindi lang si Dante, pati ang kanyang buong pamilya, na ngayon ay pamilya ko rin, ay nagmamahal at nagmamalasakit sa akin, sabi ko na may matamis na tinig at tiningnan ang paligid. Nakita kong may ilang reporter na kumukuha ng litrato namin ni Madison. Marahil ay napansin ni Madison iyon dahil biglang umiti siya ng malapad sa akin. Walang nagmamahal sa'yo, Crystal. Walang sino man. Ang sariling ama mo ay tinalikuran ka at hindi na muling bumalik hanggang sa siya mismo ay napunta sa kagipitan at kailangan ang tulong mo. Mag-isip ka, Crystal. Kung ang sariling ama mo ay hindi nagmamahal sa'yo, paano pa kaya ang iba? Lahat ng pagmamahal nila ay peke lamang para sa reputasyon. Pag naging maayos ang lahat, aalisin ka nila sa buhay nila. Wala ka, Crystal, isang pabigat lamang, sambit ni Madison na may malapad na ngiti. Natawa ako sa kanya. Paano ka magiging delusyonado, Madison? Anong mundo ang ginagalawan mo na hindi mo nakikita ang katotohanan? Tinatanggap ko na hindi ako mahal o pinapahalagahan ng aking ama, pero si Dante at ang kanyang pamilya ay tunay na nagmamahal sa akin. Makikita ang pagmamahal nila sa mga mata nila. Bulag ka kung hindi mo nakikita iyon, wika ko na may aliw. Siguro panahon na rin para seryosohin mong kumuha ng propesyonal na tulong, dagdag ko ng banayad. Alam kong mahal ang propesyonal na tulong, at ngayon na parang naubos ang pera ng pamilya mo, baka hindi mo ito kayang makuha. Pero huwag kang mag-alala, hihilingin ko sa aking biyanang babae na magbigay ng tulong para sa iyo. Mahilig siya sa charity at laging tumutulong sa nangangailangan. Bagamat hindi kanya gusto at baka tumanggi, kung ako ang maghihiling, hindi siya tatanggi dahil mahal niya ako, sabi ko na may ngiti habang nakikita ang pangingimkim ng panga ni Madison. Pero dati, hindi kanya gusto, di ba? Pero hindi natin siya masisisi ngayon, tama, dagdag ko na may pabirong kilay. Isang araw, pagsisisihan mo ang pagsalungat sa akin, Crystal, sabi ni Madison ng mabagal, ngunit may banta. Ang katotohanan, wala kang posisyon na banta sa akin, Madison, sagot ko ng kalmado. Noong nakaraan, sinubukan mo at ng pamilya mong saktan ako, pero heto ako ngayon, binibigyan ka ng munting babala. Lumayo ka sa akin. Kung susubukan mong saktan o siraan ako, pagsisisihan mo at ipinapangako ko, hindi mo magugustuhan, sabi niya, ngunit may reporter na lumapit upang makinig sa aming usapan. Umiti ako ng malapad kay Madison at lumakad patungo kay Sarah. Anong nangyari? Ano ang sinasabi niya? Tanong ni Sarah agad paglapit ko. Wala, gaya ng dati niyang kalokohan, sagot ko, sa bailingon ng ulo. Ang babaeng iyon. Sarah, okay lang. Hayaan mo na, pigil ko siya, at nagbigay siya ng mahabang tingin bago ngumiti sa akin. Hindi nagtagal, abala na kami sa mga chismis, nang biglang may humarang sa akin. Tumingin ako at nakita si Dante na may kaakit-akit na ngiti. Sumasayaw ka ba? Tanong niya na nagtulak sa akin na bahagyang mamula ngunit tumango. Aw, ang cute ninyong magkasintahan, narinig kong bati ni Sarah, ngunit hindi ko siya nakita dahil mabilis akong dinala ni Dante sa dance floor. Nakatayo kami sa gitna ng dance floor kung saan may mga magkasintahan ng sumasayaw.
Inilagay ni Dante ang mga kamay sa aking baywang habang inilagay ko naman ang kamay ko sa kanyang balikat at dahan-dahang sumayaw. Ang ganda mo, bulong ni Dante na nagpaumang blush sa akin. Salamat, at ikaw, napakadashing mo, sagot ko ng banayad at mumiti siya, hinila ako ng mas malapit. Talaga? Tanong niya na may ngiti at tumango ako. Mumiti siya sa akin, hinalikan ang aking noo ng malumanay at hinaplos ang aking baywang. Sana hindi ka natatakot, tanong niya ng may pag-aalala at ako'y tumango. Hindi, maayos ang lahat. Salamat sa pagiging kasama ko, wika ko na masaya at tumango siya. Natutuwa akong hindi ka natatakot. Naalala ko noon kay Sarah, sobrang kinakabahan at natatakot siya sa lahat. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, wika ni Dante ng banayad at ako'y tumango. Ngunit ngayon, sanay na siya sa lahat, dagdag niya ng maikli. Nakikita ko, wika ko, sabay tawa nang makita sina Sarah at Ashton na sumasayaw sa likuran ni Dante. Biglang iniikot niya ako at nakaharap sa kanya ang aking likod. Niyakap niya ako mula sa likuran at nagpatuloy sa sayaw. Di nagtagal, natapos ang kanta. Naglakad kami patungo sa kanyang mga magulang na nakatingin at nakangiti. Mga anak ko, sigaw ni Mama ng dramatiko at niyakap kami ni Dante at sabay kaming tumawa. Ang galing ninyo sa sayawan, sabi ni Mama matapos ang yakap. Oo, at oras na para sa interview, sabi ni Papa na nagdulot ng kaba sa akin. Interview? Tanong ko at tumango siya. Crystal, alam kong sobra ito para sa'yo, pero kailangan ninyong dalawa. Kung hindi, patuloy ang mga maling balita tungkol sa relasyon ninyo, wika niya ng mahinahon. Tumingin ako kay Dante na nakatingin sa akin, naghihintay ng aking pagsang-ayon. Pero paano kung magkamali ako? Tanong ko ng mabagal. Huwag kang mag-alala. Nagtitiwala kaming lahat sa'yo. At si Dante ay nariyan para protektahan ka, sabi ni Papa. Sana maintindihan mo, Crystal. Mahalaga ito, kaya pinipilit kita, wika niya ng mahigpit. Sumuko ako sa huli at tumango. Sige, wika ko. Tinawag ni Papa si Gino O'Ferrer upang ayusin ang press conference. Samantala, lumingon ako kay Dante at ipinaliwanag ang maliit na kasinungalingan tungkol sa aming unang pagkikita na pinayagan ko sa harap ng aking mga kasamahan. Tumango siya bilang tugon. Una sa lahat, congratulations Ginang at Gino Orazon sa inyong kasal, bati ng isang reporter at kami tumango. Kailan at saan kayo unang nagkita? Tanong ng isa na nakatuon sa akin. Napabuntong hininga ako at sinabi ang kasinungalingang sinabi ko sa mga kasamahan. Nagkita kami sa kasal ng aming magkakaibigang kakilala 2 taon na ang nakalipas, sabi ko ng may ngiti. Anong pangalan niya? Tanong ng isa at tumingin ako kay Dante. Hindi pampubliko ang aming kaibigan, kaya pasensya na, ngunit hindi namin maibabahagi ang pangalan niya, kasi nungalingang wika ni Dante ng maayos. Kailan kayo nagsimulang mag-date? Tanong muli at bahagyang napapalingon ako. Nagsimula kaming mag-date 1 taon at kalahati na ang nakalipas, sagot ni Dante ng may mahigpit na ngiti. Ngunit noong 1 taon, kitang-kita kayong dalawa ni Madison Ayala. Ngayon, sinasabi ninyong nagde-date kayo, ibig bang sabihin nito ay nagdo-double dating kayo noon? Tanong ng reporter. O nagkakanulo ba kayo kay Ginang Razon at kay Madison Ayala, dagdag ng isa. Ramdam ko ang galit ni Dante, kaya mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay upang pakalmahin siya. Palaging malinaw sa akin na hindi ko kailanman minahal o nakipag-date kay Madison. Para sa akin, lagi kang Ginang Razon. Ang totoo, nagkaroon man ng kontrata si Madison at ang kanyang lolo para magpakasal kami, may nakasaad na maaari kaming magpakasal sa iba kung may iba sa aming buhay. At malinaw, pareho kaming may ibang mahal, wika ni Dante ng matatag. Hain ko siya tinawag o inimbitahan sa anumang ball na dinaluhan ko. Siya mismo ang pilit na pumasok sa buhay ko para sa pera at katanyagan. Kaya hindi ko iniisip na kasalanan ko kung nakita ninyo kaming dalawa, dagdag niya. At bago ninyo i-twist ang mga pahayag ko sa inyong artikulo, muling nililinaw ko, hindi ko kailanman minahal o niloko si Madison, wika niya ng mahigpit. Tahimik sandali, ngunit nagpatuloy ang mga tanong. Kung hindi ninyo minahal si Madison, bakit hindi ninyo ito nilinaw noon? Tanong ng isa. Mas mabuti pang magsaliksik muna bago kumuha ng interview, wika ni Dante ng bahagyang inis, ngunit muling nagbago ang tono. Hen ko kailanman sinabi na minahal ko siya. Palagi niyang sinabi iyon, kaya mas mabuti pang itanong ninyo sa kanya kung bakit siya nagsinungaling, dagdag niya sabay iiling ng ulo.
Ginoo Razon, hindi ba ninyo sinasaktan ang karakter ko sa mga sinabi ninyo? Tanong ng isa. Hindi ninyo ako kilala, ngunit may lakas ng loob kayong tawaging ako'y manluloko. Samantalang kilala ko si Madison at kanyang pamilya, hindi ako magsasalita laban sa kanila na siyang totoo, wika ni Dante, sabay taas ng kilay. Kung talagang ganito si Miss Ayala, bakit ninyo siya inimbitahan at bakit nakipag-usap si Ginang Razon sa kanya? Tanong ng isa, naghihintay ng paliwanag ko. Si Miss Ayala ay kadate ng isa sa aming mga bisita, sagot ko ng may ngiti. At ang pakikipag-usap ko sa kanya ay simpleng pagbibigay galang bilang isang panauhin sa party. Siyempre, batiin ko siya ng maayos tulad ng sa iba, dagdag ko at tumango siya. Ginang Razon, ngayong nakilala ka na ng publiko, maaari ba kaming asahan na mas madalas kang makikita mula ngayon? Tanong ng isa sa mahigpit na tono. Sa totoo lang, hindi, isa akong pribadong tao at palaging ako lang. Bagamat dadalo ako sa mga party ng aking asawa at pamilya, wala nang iba. Mas gugustuhin kong mamuhay ng tahimik, malayo sa spotlight, sagot ko ng kalmado. Napakabuti. Ngunit, nagpatuloy ang aming interview ng kalahating oras. Pagkatapos, nagpus kami para sa ilang litrato. Matapos ang interview, bumalik kami sa party at nag-enjoy sa gabi bago tuluyang umuwi sa aming tahanan. Sa wakas nakauwi din. Isang linggo na ang lumipas mula nang mabunyag ang aking pagkakakilanlan at hindi ko maikakaila, napakagulo ng linggong ito. Maraming bagay ang nangyari, may mabuti, may masama. Ang mga larawan ko ay kumalat na sa lahat ng dako, sa telebisyon, dyaryo at sa social media. Marami akong natanggap na pagmamahal mula sa mga tao online, ngunit kasabay niyon ay dumagsa rin ang mga kritiko. Patuloy akong pinupunan ng ilan, parang isa raw akong gadget na kailangang suriin mula ulo hanggang paa. Nakakatawa, di ba? Medyo corny, alam ko. Bukod pa roon, maraming tagahanga ni na Madison at Dante ang nagalit sa akin dahil daw sinira ko ang oh so precious ship nila. Ah, oo, nga pala, naaresto na rin si Ashley dahil sa pagtatangkang saktan ako. Sa una, itinanggi niya ang lahat ng paratang, ngunit malinaw na naipakita ng mga ebidensya ang katotohanan. Dahil dito, wala siyang nagawa kundi aminin ang kanyang kasalanan. Ngunit ang mas masakit, hindi man lang siya nagsisi. Sa halip, ipinagmamalaki pa niya na nagawa niya akong pahirapan. Tila wala na talaga siya sa tamang pag-iisip. At nabanggit ko na rin yata, sa social media, patuloy akong ikinukumpara ng mga tao kay Madison. Lahat ng bagay ay pinag-uusapan. Ang pananamit ko, ang ayos ng aking buhok, maging ang pagpili ko ng kolorete. May mga pumapanig sa akin at mayroon ding nasa panig ni Madison. Nang matuklasan ng media ang tunay kong pagkakakilanlan, agad nilang ikinalat na dati akong isang karaniwang dalaga lamang bago ako ikinasal kay Dante. Mula roon, tinawag nila akong gold digger. Hindi lang iyon, pinagtatalunan pa nila ang edad ko. Ayon sa kanila, napakabata ko raw para maging asawa ni Dante. Binibiro at tinutuligsa nila ako dahil 19 pa lamang ako, samantalang si Dante ay 25. Ngunit ang tanong, sino ba ang humihingi ng opinyon nila? At narito pa. Matapos mabunyag ang lahat, pumunta ang media upang kapanayamin ang dati kong amo, si Andrea Heard. Laking gulat ko nang purihin niya ako sa harap ng kamera, arahil ay dahil na rin sa apelyido kong bitbit ngayon. Kinuha rin ng media ang panig ni Kathy at ng aking ama, na ngayon ay nakalaya na sa bilangguan. Tahimik lamang si Kate sa buong panayam, ngunit ang ikinagulat ko ay ang sinabi ng aking ama, hindi niya ako siniraan. Sa halip, nagsinungaling siyang matagal na raw kaming magkasintahan ni Dante bago kami ikinasal. Sa una ay nagtaka ako, ngunit ipinaliwanag ni Dante na pumayag ang aking ama sa kasinungalingang iyon kapalit ng kanyang kalayaan. Ngayon, magkasama na silang umuwi ni Kathy sa kanilang tahanan, dala ang pangakong hindi na muling manggugulo sa akin. Sa kabilang banda, masaya naman ang mga kaklasiko para sa akin. Bagamat may ilan sa kanila ang nagtatampo, dahil hindi ko raw sila binigyan ng kahit pahiwatig noon, nagawa ko naman silang mapangiti sa huli. Kaya ngayon, maliban sa ilang bagay, maayos na ulit ang takbo ng buhay ko, at labis akong nagpapasalamat. At higit sa lahat, bukas na ang aking kaarawan. Sabi ni Dante, may inihanda raw siyang sorpresa para sa akin, at hindi ko maitago ang aking pananabik. Crystal. Tawag ni Sarah kaya't napalingon ako sa kanya. Handa ka na? Tanong niya. Tumango ako ng masigla. Tara na. Nakangiti niyang sagot.
Sabay kaming lumabas ng mansyon, kasama ang mga bodyguard na nakasunod sa amin. Bukas ang mismong araw ng aking kaarawan, kaya ngayong araw ay magpapahinga at magpapaspa muna kami ni Sarah. Hindi ba't nakakatuwa? Isang gabi bago ang kaarawan ni Crystal, sa isipan ni Dante. Matagal na ring hindi ipinagdiriwang ni Crystal ang kanyang kaarawan, ngunit ngayong taon, magbabago ang lahat. Gagawin kong espesyal ang araw na iyon para sa kanya. Kasama ang mga manggagawa, lihim kong pinapaganda ang likod bahagi ng aming bahay nang hindi niya nalalaman. Noong una, plano kong dalhin siya sa isang mamahaling restoran para sa isang romantikong hapunan sa ilalim ng kandila, ngunit napagtanto kong hindi iyon ang magpapasaya sa kanya. Mas nanaisin ni Crystal ang isang simpleng selebrasyon. Alam kong karamihan sa kanyang mga kaarawan ay ginugol niya kasama ang kanyang lola. At simula nang pumanaw ito, hindi na siya nagdiwang muli. Kaya ngayong taon, hindi niya kailangang mag-isa. Ipagdiriwang namin ito kasama ang mga taong mahal niya, ang kanyang mga kaibigan sa kolehiyo at sa opisina, sina Martin at Ginoong Ferrer, gayon din ang pamilya ko at pamilya ni Sarah. Iniisip niyang kaming dalawa lamang ang magkakasama bukas, ngunit tiyak kong magugulat siya sa sorpresa ko. Kailangang maging pinakamasayang araw niya ito. Pananaw ni Crystal. Pagmulat ng aking mga mata, ramdam ko ang marahang halik sa aking leeg. Napasinghap ako at agad kong nakita si Dante na nakapatong sa akin, hinahalikan ako ng buong lambing. Dante, reklamo ko habang pilit na iminumulat ang mga mata ko. Tumigil siya at tumingin sa akin ng diretsyo. Dante, natutulog ako. Ginising mo ako, reklamo ko muli. Ngumiti siya ng malambing. Maligayang kaarawan, aking mahal. Ha? Tanong ko, naguguluhan. Sabi ko, maligayang kaarawan, mahal ko, ulit niya at marahang hinalikan ang aking ilong. Napatingin ako sa orasan, 12:00 na pala ng hating gabi. O Diyos ko, salamat, tugon kong masaya habang hinahalikan ang kanyang pisngi at umupo ng tuwid. Inakala kong hindi mo ako babatiin sa mismong 12:00. Hindi mo naman kailangang mag-abala, mahina kong sabi. Siyempre kailangan. Kaarawan ng mahal ko ngayon. Paanong hindi ko siya babatiin? Sagot niya na may ngiting kay tamis. Medyo namula ako. Pwede mo naman akong batiin sa umaga. Hindi mo na sana inistorbo ang tulog mo. Ang ibig mong sabihin, hindi ko dapat gisingin ang mahalagang tulog mo, tukso niya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, sabay ngiti ko. Kalilimutan na natin yan. May sorpresa ako para sa'yo, anya na may ngiti. Anong sorpresa? Tanong ko, sabik na sabik. Gusto mo talagang malaman? Tanong niya na may pilyong ngiti. Tumango ako. Sandali lang. Lumabas siya ng kwarto. Maya-maya ibumalik siya, may dalang isang maliit na pinggan. Nakita kong may cupcake doon, may nakasinding mga kandila. Alam kong hindi ka mahilig sa matatamis, pero hindi kumpleto ang kaarawan kung walang ganito, di ba? Sabi niya. Tumango ako, nakangiti. Huwag kang mag-alala, hindi masyadong matamis to, magugustuhan mo. Halika, mag-wish ka na at hipan ang mga kandila. Pumikit ako sandali at tahimik na humiling, sana ay manatili kaming magkasama magpakailanman. Pagdilat ko, hinipan ko ang mga kandila habang si Dante naman ay kumakanta ng happy birthday. Nakakatuwa pero nakakahiya rin. Pagkatapos, pinutol ko ang cupcake at pinakain ko siya. Pinakain din niya ako, sabay halik sa pisngi ko. Ang sarap nito cupcake, sabi ko habang umunguya. Siyempre, ako ang gumawa niyan, sabik niyang tugon. Naku! Totoo ba? Salamat, Dante. Sabi ko at niyakap siya ng mahigpit. Hindi ko alam na marunong kang magluto. At ganito pa kasarap. Sabi ko habang nakangiti. Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin, anya sabay ngiti. Huwag kang mag-alala, mahaba pa ang panahon. Unti-unti ko ring malalaman, sagot ko na may biro. May isa pa akong sorpresa, sabi niya. Ano na naman? Hindi ba't sapat na ito? Tanong ko. Hindi. Kaarawan ng mahal ko ngayon. Sa tingin mo ba sapat na ang cupcake lang? Umiling ako, natawa. Sige na nga. Ipakita mo na. Umiti siya at inilabas ang isang maliit na kahong may logo ng Tiffany. Dante. Tawag ko sa kanya ng may tono ng pag-aalala. Ano? Sagot niya na parang inosente. Binigyan mo na ako ng mamahaling regalo noong nakaraang linggo. Bakit ka pa bumili ng panibago?
dahil kaarawan mo ngayon, tugon niya. Pero, pakinggan mo muna. Binuksan niya ang kahon at lumitaw ang isang napakagandang singsing. Wala kang singsing sa engagement natin, kaya naisip kong ito ang ibigay, nakangiti niyang sabi. Dante. Mahina kong bulong habang nakatitig sa singsing. Crystal, huwag ka nang tutol, sabay hawak niya sa kamay ko at isinusuot ang singsing sa aking daliri. Perpekto, wika niya, nakangiting masaya. Hindi kasing perpekto mo, Dante, bulong ko sa isip ko. Ang kaligayahan lamang ang tanging damdaming hindi nawawala sa aking buhay mula nang ako'y mapangasawa ni Dante. Isinusumpa ko, tunay na biyaya siya ng Diyos sa akin. Ang paraan ng paggawa niya ng lahat upang mapasaya ako ay kahanga-hanga. Sa buong buhay ko, wala pa akong nakilalang taong gagawa ng ganitong karami para lamang maramdaman kong ako'y mahalaga. Bawat kilos niya ay nagbibigay ngiti sa akin. Siya mismo ang nagbibigay ng dahilan upang ako'y maging masaya. Isang munting kilos lamang ng kabaitan mula sa kanya ay sapat na upang patibukin ang aking puso. Mula nang pumanaw ang aking lola, hindi ko na ipinagdiriwang ang aking kaarawan. Kahit noong nabubuhay pa siya, maliit lamang ang aming selebrasyon. Ngunit si Dante, lumampas siya sa inaasahan. Ginawa niyang espesyal ang araw na ito. Hindi ko akalaing darating sa buhay ko ang isang taong mamahalin ako ng ganito. Si Dante ay tunay na biyaya, marahil handog ng Diyos, o marahil ay regalo ng aking ina mula sa langit. Hindi ko tiyak, ngunit isa lang ang alam ko, hindi ko siya kailanman kakalimutan at hindi ko siya mamaliitin. Kasalukuyan akong nasa likod bahagi ng aming mansyon, kung saan naroon ang lahat ng malalapit sa akin, at lahat sila ay nagpasaya sa aking araw. Napangiti ako nang mapansin ko si Arya, ang pamangkin ni Sarah, na nakatitig sa aking birthday cake na para bang gusto na niya itong sunggaban. Kay cute niya talaga. Ang batang iyon ang nagsilbing liwanag ng aking kaarawan. Ang kanyang tawa at kasiglahan ay nagbigay buhay sa selebrasyon. Abala pa ako sa aking mga iniisip nang biglang may mga bisig na yumakap sa aking baywang. Si Dante. Ano ang iniisip mo? Tanong niya sa mababang tinig. Naiisip ko lang kung kailan ako naging ganito kapalad na magkaroon ng tulad mo sa buhay ko, tugon ko, sabay harap sa kanya at marahang hinalikan ang kanyang pisngi. Ngumiti siya ng maluwang. 19 ng Agosto, sagot niya, dahilan upang magtaas ako ng kilay. Sumasagot lang ako sa tanong mo, sabi niya na may mapang-asar ng ngiti. Naalala mo, ikinasal tayo noong Agosto 19. Napailing ako at napangiti. Napakayabang mo, sabi ko, bahagyang natatawa. Talaga, sagot niya, may halong pagmamayabang. Halika na, oras ng putulin ang cake, baka si Arya na mismo ang maunang gumawa niyan, dagdag pa niya na ikinatawa ko. Magkasabay kaming lumapit sa gitna at agad sumunod ang lahat. Tiningnan ko ang cake at mumiti sa tuwa. Hinipan ko ang mga kandila at pinagputol ang cake. Unang piraso ay ipinakain ko kay Dante at pagkatapos ay siya naman ang nagpakain sa akin. Sunod kong pinakain sina Mama, Papa, Sarah, Ashton, Arya at iba pa. Muling bumuhos ang mga pagbati at mga regalo. Punang pagmamahal ang gabing iyon. Pagkatapos ng kasiyahan, nagpaalam na ang mga bisita at kami na may bumalik sa aming silid. Pagkapasok namin ni Dante sa kanyang kwarto, marahan niya akong itinulak sa dingding at marubdob akong hinalikan. Napasinghap ako sa init ng kanyang mga labi laban sa akin. Ilang sandali pa, huminto kami at parehong napabuntong hininga. Dante, mahinahon kong tawag habang pinapakalma ang sarili at tinitigan siya sa mga mata. Salamat sa pagpapasaya sa akin ngayong araw. Tunay na pinasaya mo ako, sabi ko nang may ngiti. Tumango siya at hinaplos ang aking kamay. Para sa'yo, Crystal, gagawin ko ang lahat, wika niya habang marahang hinahalikan ang aking mga daliri, dahilan upang mamula ako. Ang ganda mo ngayong gabi, dagdag pa niya habang hinahaplos ang aking pisngi gamit ang likod ng kanyang palad. Mahal na mahal kita, mahinang sabi niya malapit sa aking mga labi, at doon ko naramdaman na mahal ko rin siya. At ayokong itago pa iyon. Hindi matapos na malinaw na ipinahayag niya ang kanyang nararamdaman. Kaya sinabi ko rin ang totoo ng aking puso. Mahal din kita, Dante, sabi ko nang may ngiti at nakita kong natigilan siya sa gulat. Ang oras ay tila huminto. Mahal mo rin ako? Tanong niya, tila hindi makapaniwala. Tumango ako. Matagal ko rin itong hinintay ang pagkakataong ito. Sa wakas, inamin ko rin. Dante, hindi ko alam kung kailan ako nahulog sa'yo,
pero sigurado akong mahal kita. Totoong mahal, tapat kong sabi habang nakangiting mahinhin. Hindi ko na siya hinayaang magsalita pa, marahan niya akong hinalikan muli, ngayon ay may mas malalim na pagnanasa. Pagkatapos ng halik, hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko at hinalikan ako sa noo. Mahal na mahal kita, Crystal. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon, wika niya. Matagal kong hinintay na marinig ang mga salitang iyon mula sa iyo, at ngayon na sinabi mo na, parang hindi ko pa rin kayang paniwalaan. Salamat, Crystal. Salamat sa pinakamagandang regalong natanggap ko. Umiling ako at mumiti. Ako dapat ang magpasalamat, Dante. Lagi kang nandyan para sa akin, tinitiyak mong ligtas at masaya ako. Kailanman, hindi ako nakaramdam ng kalungkutan kapag kasama kita. Bago ka dumating, nag-iisa ako. Ngunit nang dumating ka, binigyan mo ako ng pamilya, ng pagmamahal, at higit sa lahat, ng iyong puso. Hindi ko mailarawan kung gaano ako nagpapasalamat sa iyo. At bago mo isipin na minahal kita dahil lang sa pasasalamat, hindi iyon totoo. Oo, nagpapasalamat ako sa iyo, pero minahal kita ng tapat. Matalino ka, maginoo, minsan mayabang pero maalaga. Pinapasaya mo ako at ligtas ako sa piling mo. Bawat paggising at pagtulog ko, ikaw ang nakikita ko. Maging sa panaginip ko, ikaw ang laman, ganun kita kamahal. Ngayong araw, napagtanto ko na matagal ko na palang nararamdaman ito, pero ngayon ko lang nasabi. At masaya akong nagawa ko iyon. Masaya akong inamin ko na mahal kita, Dante. May mga luha sa kanyang mga mata. Pinahid ko iyon at muli niyang hinalikan ang aking noo. Mahal kita, marahan niyang sabi. Mahal din kita, mahinahon kong tugon bago ko siya niyakap ng mahigpit. Pagkatapos ng yakap, muling nagsanib ang aming mga labi. Mula sa banayad na halik ay naging masidhing pagnanais, isang gabi ng tunay na pagmamahalan, kung saan siya ang naging una sa lahat ng bagay. Kinabukasan, nagising ako ng may ngiti sa labi. Paglingon ko, nakita kong mahimbing na natutulog si Crystal sa tabi ko, hubad sa ilalim ng kumot, tila isang anghel. Marahan kong hinalikan ang kanyang ilong. Napakunot siya ng bahagya, ngunit hindi nagising. Napangiti ako at nagpasya na lamang na maghanda ng almusal. Tahimik akong bumangon, nagsuot ng t-shirt at shorts, at lumabas ng silid. Ipinagawa ko kay Manang ng isang vegetable pizza, para kay Crystal at kape para sa akin. Alam kong mas mabuting kumain siya ng masustansya, ngunit alam ko rin kung gaano siya hindi mahilig sa ganoong pagkain, kaya mas pinili ko ang pizza na siguradong kakainin niya ng masaya. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ako sa silid dala ang pagkain, ngunit wala na si Crystal roon. Siguro ay nasa sarili niyang silid. Pagpasok ko, narinig ko ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Ibinaba ko ang pizza sa mesa at naupo sa kama. Naisip kong panahon na para lumipat siya sa silid ko. Ilang minuto pa, lumabas siya suot ang berdeng bestidang hanggang tuhod, maganda gaya ng dati. Magandang umaga, ganda, bati ko habang hinahalikan ang kanyang pisngi. Magandang umaga, mahina niyang tugon, may halong pagkamahiyain. Ngayon ka pa nahihiya? Biro ko, sabay ngiti. Namula ang kanyang mga pisngi, dahilan upang matawa ako. May dala akong almusal, sabi ko, at mumiti siya nang makita ang pizza. Halika, kumain tayo, sabi ko habang tumatawa. Habang kumakain kami, bigla kong tinanong, Crystal, anong masasabi mo kung hilingin kong lumipat ka na sa silid ko? Nabilaukan siya ng bahagya, kaya agad kong iniabot ang tubig. Salamat, mahinahon niyang sabi bago uminom. Ilang segundo siyang natahimik bago tumingin sa akin ng diretso at mumiti. Ang masasabi ko lang, gusto ko iyon, tugon niya, at sa ngiting iyon, muli na namang napuno ng init ang puso ko. Sana, manatili kaming ganito, masaya, payapa at nagmamahalan. Dante, tama na, busog na ako, halos pasigaw kong sabi habang pilit akong pinapakain ni Dante ng mga gulay na ayaw ko naman. Huling subo na ito, pangako, anya sabay ngiti, kaya tiningnan ko siya ng masama. Matagal mo nang sinasabi iyang huling subo na yan, iritado kong tugon. Iyan ay dahil matagal mo na ring ipinaglalaban ang pagkain mo, pang-aasar pa niya na may kasamang ngiti. Dante, reklamo ko habang itinutulak palayo ang plato, ngunit agad niya iyong hinila pabalik. Sige na, ito na talaga ang huli, sabi niya sabay subo muli sa akin. Tama na, ayoko na. Halos pasigaw kong ulit at tumayo mula sa upuan. Crystal, kailangan mo talagang matutong kumain ng sapat, malumanay niyang sabi, ngunit tiningnan ko lang siya at pabalang na tumugon.
Oo na, sabi ko habang dinadampot ang bag ko para umalis para pumasok sa paaralan, ngunit hinawakan niya ang kamay ko para pigilan ako. Ano na naman? Tanong ko habang nakataas ang kilay. Umiling lang siya at marahang hinalikan ang aking noo. Mag-ingat ka, sabi niya. Tumango ako at ginantihan siya ng halik sa pisngi bago tumalikod, ngunit muli niya akong pinigilan. Sandali. Ihahatid na kita ngayon, bigla niyang sabi. Pero kailangan mong pumasok sa opisina, hindi ba? May mahalaga kang pulong ngayon, di ba? Tanong ko at tumango siya. Oo, pero... Wala naman, sagot niya, tila may iniisip. Dante, ano ba talaga? Kaninang umaga pa kita napapansin. Para kang balisa, sabi ko habang hinahaplos ang kanyang braso. Wala naman. Pero, may kakaiba akong nararamdaman. Parang may masamang mangyayari, mahina niyang sabi, sabay buntong hininga. Napatawa ako ng bahagya. Dante, seryoso ka? Hindi ko alam na naniniwala ka sa mga ganyan, mga negatibong pakiramdam, biro ko, ngunit nang makita kong seryoso ang kanyang mukha, agad kong binawi ang aking tawa. Napabuntong hininga ako. Dante, mahinahon kong tawag sa kanya bago ko siya niyakap ng mahigpit. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa akin o sa atin. Huwag mong paniwalaan ang mga ganyang pakiramdam. Mag-isip ka lang ng positibo, ha? Sabi ko habang masinigpitan ang yakap. Tumango siya at niyakap ako pabalik, ngunit bigla namang tumunog ang kanyang telepono. Binitiwan ko siya sa kahinalikan bago umalis. Paalam, sabi ko. Ingat ka, tugon niya. Umiti ako at kumaway bago tuluyang lumisan. Pagkatapos ng klase, napahinga ako ng malalim. Sa wakas, tapos din, mahina kong sabi. Isang nakakapagod na araw iyon. Sunod-sunod ang mga leksyon at kahit gusto kong maging abala, hinahanap-hanap ko pa rin ang kape na hindi ko nainom. Paglapit ko sa sasakyan, nadatnan ko si Martin at ang aming driver na naghihintay. Saan po tayo, ma'am? Magalang na tanong ng driver habang binubuksan ang pinto. Sa opisina, sagot ko sabay ngiti at pumasok sa loob ng sasakyan. Sumakay si Martin sa harapan at agad na nagbukas ng cellphone. Oo, nga pala, kanina pa tumatawag si Dante, mga 7 beses, para lang kumustahin ako. Hindi ko alam kung bakit siya ganoon kabalisa. Hindi siya ganito dati. Ang marinig siyang parang may dinaramdam, nakakaabala rin sa isip ko. Ayokong nakikita siyang nag-aalala. Ngunit hindi naman bago na tumawag siya habang nasa klase ako. Ang kakaiba lang ngayon ay ang lungkot at kaba sa kanyang boses. Sana ay mawala na ang mga alalahanin niya. Habang nakatanaw ako sa labas ng bintana, napakunot ang noo ko nang mapansin kong hindi ito ang karaniwang ruta namin. Sa opisina pa rin tayo, di ba? Tanong ko habang bahagyang tumatawa. Tumango lang si Martin. Pero hindi ito ang daan natin dati, tama ba? Muli kong tanong. Bahagya siyang lumingon at may halong inis na sabi. May kailangan akong daanan. At para sa kaalaman mo, ito ang pinakamaikling daan patungo roon. Napairap ako. Ang sungit naman, bulong ko at muling tumingin sa labas. Habang bumabaybay kami sa kalsadang napapalibutan ng matataas na puno at tinatabingan ng madidilim na ulap, napaisip ako. Ang tanawin ay maganda ngunit may hatid ding kakaibang kaba. Wala akong ideya sa lugar na ito at hindi ko alam kung anong oras ako makararating sa opisina. Gusto kong magtanong pero sa mga nakalipas na araw ay tila laging masungit si Martin. Kaya pinili kong manahimik. Lalo pa akong nainis nang mapansin kong wala ring signal ang aking telepono. Lumipas ang ilang minuto. Nang tingnan ko ang relo, napansin kong nahuli na kami. Martin, maingat kong tawag. Lumingon siya. Saan ba talaga tayo papunta? Kanina mo pa sinasabi na ito ang shortcut, pero lagpas 19 minutos na tayong bumabiyahe. Umiti lang siya. Kaunting tiis na lang, sagot niya. Makalipas ang 10 minuto, pinahinto ni Martin ang sasakyan. Nagulat kami ng driver. May aasikasuhin lang ako. Sandali lang, malamig niyang wika. Anong aasikasuhin mo sa ganitong liblib na lugar? Tanong ko, medyo kinakabahan. Huwag kang mag-alala. Babalik din ako, sagot niya bago bumaba. Binuksan ko ang bintana at tinawag siya. Martin, sandali. Tumigil siya at tumingin pabalik. Kinuha ko sa bag ang payong ko at iniabot sa kanya. Heto, gamitin mo.
Umuulan na at mas lalong dumidilim ang langit. Ako ay nasa loob ng sasakyan pero ikaw ay nasa labas. Ayokong magkasakit ka. Umiti ako at saglit kong nakita ang pag-aalangan at bahagyang pagka-guilty sa kanyang mga mata na agad niyang tinakpan ng matigas na ekspresyon. Salamat, malamig niyang sagot bago lumakad palayo. Napailing ako sa kanyang pabago-bagong ugali at muling naupo sa loob ng sasakyan. Lumipas ang maraming minuto, ngunit hindi pa rin siya bumabalik. Ako at ang driver ay matyagang naghintay, ngunit wala pa ring Martin. Sinubukan naming tawagan siya, ngunit wala pa ring signal. Makalipas ang kalahating oras, bumalik siya, ngunit hindi siya mag-isa. Kasama niya sina Ethan, Madison at ang ama nito. Lahat sila ay may mga ngiting mapanlin lang. At doon ko napagtanto, hindi na tagapagtanggol si Martin. Siya mismo ang taksil. Ang kaaway. Mula kaninang umaga pa ako kinakabahan. Ramdam kong may masamang mangyayari, lalo na kay Crystal. Nabanggit ko na ito sa kanya, ngunit hindi niya ito sineryoso, at lalo lamang akong nabahala. Galit ako kapag minamaliit niya ang sarili niyang kaligtasan. Ngunit hindi ko siya masisisi. Hindi niya alam ang buong katotohanan. Isa sa mga pinagkakatiwalaang tao ni Papa ang nagsabing may isang malapit sa amin ang lihim na kumakampi kay Ethan Ayala. At iyon ang dahilan kung bakit ako balisa. Ayokong umalis si Crystal kanina, ngunit ayokong takutin siya. Si Ethan, ang lalaking dahilan ng kanyang mga bangungot. Simula pa noong ikasal kami at ibinunyag ni Crystal ang tunay na pagkatao niya, alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya nasisira ang aming kapayapaan. Hindi niya pinatawad ang sarili niyang asawa noon, kaya paano niya patatawarin si Crystal? Ngunit ang mas kinatatakutan ko ngayon ay ang taong tumutulong sa kanya, ang traidor. Kaya ko pinaalalahanan si Martin kaninang umaga na maging maingat. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Dante. Mabilis na tawag ni Ashton, kasunod si Papa, parehong kabado. Ano nang nangyayari? Tanong ko, agad akong tumayo. Alam na namin kung sino ang traidor, sabi ni Ashton, kaya napakuyom ako ng kamao. Sino siya? Hindi ko siya palalampasin, mariin kong wika. Si Martin, malungkot na sabi ni Papa. Parang nanlamig ako. Ano, si Martin? Hindi. Imposible, siya ang dapat nagpoprotekta kay Crystal. Hindi siya dapat ang dahilan ng panganib. Hindi maaari. Malakas kong sigaw habang dali-daling kinuha ang aking telepono. Sino ang tinatawagan mo? Tanong ni Ashton, naguguluhan. Si Crystal. Sigaw ko habang pilit kong tinatawagan siya. Hindi ba siya nandito? Tanong niya. Umiling ako. Naka-off ang telepono niya. Mariin kong sabi. Umalis na tayo, utos ni Papa. Tumango kami ni Ashton, alam naming kailangan ng kumilos at isama ang mga pulis. Maging ligtas ka lang, Crystal, bulong ko habang nagmamadali. Paparating na ako. Maging ligtas ka, mahal ko. Napasinghap ako nang makita ko silang papalapit sa sasakyan. Tyler, tawag ko sa pangalan ng driver, sabay lingon sa kanya. Nakatingin na pala siya sa akin, puno ng pagtataka. Tyler, bilisan mo. Taksil si Martin, sabi ko nang may matinding pag-aalala. Namutla siya at nanlaki ang mga mata sa gulat. Ngunit bago pa man siya makakilos, ilang lalaki ang biglang lumapit at marahas kaming hinila palabas ng sasakyan. Paglabas ko, bumungad sa akin si Ethan, may mapanuksong ngiti sa labi. Kamusta, Ginang Razon? Magandang makita ka ulit, Anya, ang boses ay malamig at puno ng lason. Naalala mo pa ba nang sabihin kong pagbabayaran mo ang pagkasira ng ilang taong plano ko? Heto na ang panahon, sabi niya, at sa sumunod na sandali, lumapat ang kanyang palad sa pisngi ko, malakas, masakit. Napaiyak ako sa tindi ng kirot. Dumaloy ang luha sa aking mga mata. Gusto ko yan kapag umiiyak ka, Anya, saka lumapit sa akin. Sinubukan kong umatras ngunit mahigpit akong hinawakan ng kanyang mga tauhan. Hindi ko napigilang lingunin si Martin, nakatingin siya sa akin, nakangiti sa aking pagdurusa. Bakit? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Sa halip na sumagot, itinaas din ni Martin ang kamay at sinampal ako ng buong lakas. Napahagulgol ako sa sakit at narinig kong tumawa si Ethan, tila natutuwa sa bawat hibla ng aking paghihirap. Crystal, 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 bulong niya sa tinig na nakakatindig balahibo. Iyan ang bunga ng iyong sobrang katalinuhan.
Noon pa sinabihan na kitang huwag kang magpakamarunong, pero hindi ka nakinig. Ngayon, magbabayad ka. Pagkasabi noon, tumango siya sa isa sa kanyang mga tauhan na agad akong itinulak papasok sa isa pang sasakyan. Bitawan niyo siya, sigaw ni Tyler matapos niyang makawala. Tumakbo siya upang tulungan ako. Nilabanan niya ang lalaking may hawak sa akin. Walang hiya ka! Sigaw ni Martin, sabay saksak sa likod ni Tyler. Huwag! Sigaw ko, nanginginig sa takot. Nakita kong napangiwi si Tyler sa sakit, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Nagpanggap kang bayani, ha? Wika ni Martin sa mapang-asar na tinig, saka muling sinaksak si Tyler. Napahandusay siya sa lupa, napahingal at napahikbi sa tindi ng kirot. Maawa ka, Martin. Huwag mo na siyang saktan, pakiusap ko, halos hindi na makatingin. Ngunit bingi siya sa aking pagsusumamo. Patuloy niyang pinagsasaksak si Tyler hanggang sa kinuha niya ang baril at binaril ito sa ulo. Hindi. Sigaw ko, nanginginig sa puot. Halang ang kaluluwa mo, galit kong sabi. Lalong nagdilim ang mga mata ni Martin at sa sumunod na sandali, sinuntok niya ako sa panga. Aray! Napasinghap ako sa sakit. Tahimik ka! Sigaw ni Martin, halos mabasag ang boses sa galit. Ngunit sa halip na matakot, tinitigan ko siya ng diretsyo at mumiti ng bahagya. Hindi mo matanggap ang katotohanan, ano, tugon ko sa mapanuyang tinig. Agad niyang itinutok ang baril sa aking ulo. Alam kong maaari na akong mamatay anumang sandali. Bagaman nanginginig ako sa takot, pinilit kong maging kalmado. Martin, hindi pa ngayon, wika ni Ethan, inaalis ang baril sa aking noo. Papatayin natin siya, pero hindi sa ganitong paraan. Ang ganitong kamatayan ay isang awa at hindi siya karapat-dapat kaawaan. Pahihirapan natin siya ng dahan-dahan. Dalhin siya sa sasakyan, utos ni Ethan. Agad akong hinila ng isa sa kanyang mga tauhan. Habang nilalakad ako palabas, nadulas ang aking paa at natigilan ako nang tumama ito sa katawan ni Tyler. Nabasa ang aking mga mata. Naway matahimik ang iyong kaluluwa, Tyler, mahinahon kong sabi, bago ako marahas na itinulak sa loob ng kotse. Itinali nila ang aking mga kamay at pinaandar ang sasakyan, patungo sa hindi ko alam na lugar. Diyos ko! Siguradong nag-aalala na si Dante. Tiyak na tinatawagan niya ako, o si Martin, para alamin kung nasaan ako. Ngunit hindi niya alam na si Martin mismo ang may kinalaman dito. Iniisip pa rin niyang kakampi ito. Paano kung mapatay nila ako? Paano malalaman ni Dante ang katotohanan? Paano niya maunawaan na ang taong pinagtitiwalaan niya ay siyang dahilan ng lahat ng ito? Hindi kailangan kong makatakas. Kailangang makabalik ako kay Dante. Tumingin ako sa labas ng bintana, sinusubukang alamin kung nasaan kami. Bigla kong naramdaman ang isang bagay na mainit at basa sa aking labi. Hinaplos ko iyon gamit ang talikong mga kamay, dugo. Dugo mula sa suntok ni Martin. Bakit mo ito ginagawa, Martin? Dante, kalmahin mo ang sarili mo, pakiusap ni Ashton. Paano ako kakalma, Ashton? Paano, sigaw ni Dante. Dinukot ang asawa ko, nanganganib ang buhay niya, at ang taong pinagkatiwalaan kong magprotekta sa kanya, siya pa ang nagtaksil. Gusto mong kumalma ako? Naglalakad-lakad siya sa paligid, hindi mapakali habang naghihintay ng balita mula sa mga pulis. Lahat ito, kasalanan ko, isip niya. Kung pinigilan ko lang si Crystal umalis, nasa bisig ko sana siya ngayon. Bakit ko siya hinayaang umalis? Bakit hindi ko pinakinggan ang kutob ko? Galit at pagkadismaya ang bumalot sa kanya. Hindi ko na palalampasin ito. Ang mga Ayala at si Martin wala ng awa. Pinagkatiwala ko sa kanya ang buhay ni Crystal at ito ang ginawa niya. Taksil! Ngunit bakit? Hindi naman kayamanan ang habol ng mga Ayala. May mas malalim na dahilan, may tinatago silang motibo. Pinisil niya ang sentido, pinipigil ang sumabog sa galit. Paglaon, pumasok ang isang opisyal ng pulisya, kasama ang kanyang grupo. Anong balita? Natunton niyo ba ang kinaroroonan nila? Tanong ni Dante, halatang hindi mapakali. Ginoong Razon, sagot ng opisyal, oo, nahanap na namin sila. Mahirap man, dahil gumamit sila ng mga aparatong hindi nasusubaybayan, pero malaking tulong ang tracker na nakakabit sa singsing ng inyong asawa. Sa tulong ng aming IT team, natunton namin ang kanilang lokasyon. Napabuntong hininga si Dante sa ginhawa. Ang singsing na iyon, ang ibinigay niyang engagement ring kay Crystal, ay may nakatagong tracker.
Hindi alam ni Martin iyon. At ngayon, iyon ang naging dahilan para matuntun siya. Saan sila ngayon? Tanong ni Ashton. Medyo malayo pero nauna nang tumungo roon ang aming mga tauhan. Susunod din ako roon. Huwag kayong mag-alala, ililigtas namin ang inyong asawa. Magaling. Sasama ako, mariing sabi ni Dante. Ngunit, Ginoong Razon. Sinabi kong sasama ako, git niya, malamig ang tinig. Napalunok ang opisyal sa kaba. Huwag mo akong pilitin ulitin pa. Maliwanag ba, dagdag niya ng mabagal ngunit nakakatakot. Tumango ang opisyal, pinapahid ang pawis sa noo. Maghanda na tayo. Aalis na tayo ngayon, utos ni Dante. Sigurado ka bang gusto mong sumama, anak? Tanong ng kanyang ama. Delikado ito. Tiningnan siya ni Dante, puno ng galit ngunit may bahid ng takot para sa asawa. Papa, nanganganib ang buhay ni Crystal. Hindi ako maupo rito at maghihintay lang. Kailangan kong pumunta. Naunawaan ko, anak. Pinoprotektahan lang kita. At ako naman ang magpoprotekta sa asawa ko, mariin niyang sagot. Kung ganon, magpapadala ako ng mga tauhan kasunod mo, tugon ng ama. Tumango si Dante at sumama na sa opisyal. Kadiliman. Iyon lamang ang nakikita ko ngayon, walang liwanag kahit saan. Nasa loob ako ng isang lumang gusali. Dito ako dinala ni Ethan at ikinulong sa isang madilim na silid. Bagaman nag-iisa ako rito, rinig ko pa rin ang kanilang mga tinig sa labas. Nag-aaway sila, si Ethan at si Martin, kung paano ako papatayin. Si Ethan, gusto akong pahirapan muna. Si Martin naman, gusto akong tapusin agad. Mga halang ang kaluluwa. Akala nila, dahil malayo ako sa mata ng mundo, hindi na ako matatagpuan ni Dante. Napakalaking pagkakamali. Hindi nila alam na may taga-subaybay sa aking singsing. Alam kong hinahanap na ako ni Dante. Ngunit kailangan kong kumilos bago pa man sila makapagpasya. Sinubukan kong kalagin ang lubid sa aking mga kamay, ngunit napakahigpit. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ethan. Binuksan niya ang ilaw, kaya't napapikit ako sa silaw. Magandang gabi, paborito kong babae, wika niya na may ngisi. Umupo siya sa harapan ko. Alam mo, Crystal, wika niya sa malamig na tinig, ang inosente mong mukha ay isang kasinungalingan. Sa likod niyan, isa kang tuso at walang dangal na babae. Sinira mo ang taon-taon kong pinaghirapan dahil lang sa pagiging madaldal mo. At pagkatapos, nagpanggap kang malinis at inosente hanggang sa mapangasawa mo si Dante. Hindi lang iyon, pinaibig mo pa siya. Isang tumigil siya sa kangumisi, mapanlin lang na babae. Kung hindi mo ako nilinlang noon, baka binigyan pa kita ng malaking halaga. Pero ngayon, babayaran mo ng buhay ang iyong kapangahasan. Pagkasabi niyon, inilabas niya ang patalim mula sa bulsa. Nanlaki ang mga mata ko sa takot. Huwag kang mag-alala, bulong niya. Hindi pa kita papatayin. Sa ngayon, uunahin kong pahirapan ka. Dahan-dahan kong dudurugin ang katawan mo. Masisiyahan ako sa bawat sigaw ng iyong paghihirap. At sa isang iglap, ibinaon niya ang kutsilyo sa aking hita. Napasigaw ako sa sakit. Nanginginig ako habang tinititigan siya, puno ng galit. Aba, nagagalit si prinsesa, biro niya. Pinilit kong pigilan ang pag-iyak, ngunit lumabas din ang hikbi. Pagsisisihan mo ito, sabi ko, paos ang boses. Papatayin ka ni Dante. Mumisi siya. Kahit patayin pa ako ni Dante, hindi mo na makikita iyon. Itinaga niya muli ngayon sa aking balikat. Pagkatapos niyon, umalis siya ng silid habang tumatawa. Umiiyak ako sa sakit, halos mawalan ng lakas. Pilit kong kinakalag ang lubid, ngunit walang nangyari. Maya-maya, pumasok si Martin. Nakita ko ang ngiti niya habang tinitingnan ang kalagayan ko. Halang ang kaluluwa mo, sigaw ko. Nagningas ang kanyang mga mata. Lumapit siya at marahas na hinila ang buhok ko. Huwag mong kalimutan, Crystal, na nasa kamay ka namin. Kung ako sa'yo, tatahimik ka na lang, bulyaw niya, saka ako binitiwan. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ko, mahina ang tinig. Dahil isa kang masamang babae. Sigaw niya. Minahal kita. Pero ano ang ginawa mo? Pinili mo si Dante dahil mayaman siya, hindi ba? Akala ko pagkatapos niyong maghiwalay ay magkakaroon ako ng pagkakataon. Pero hindi. Nilapitan mo siya at ibinigay mo ang sarili mo kapalit ng salapi. Nanlaki ang mga mata ko. Minahal niya ako.
Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo, mahinahon kong sabi. Itinuring kitang kapatid. Siyempre, kapatid. Dahil hindi ako mayaman gaya ni Dante. Sigaw niya, sabay sampal muli sa akin. Napasigaw ako sa sakit. Hindi ako gumanti. Alam kong kung magsalita pa ako, lalo niya lang akong sasaktan. Maghintay ka lang, Dante, bulong ko sa sarili. Kapag nakarating ka rito, makikita mo kung sino talaga ang halimaw. Alam mo, kahit nakita ko na ang tunay mong kulay, handa pa rin sana akong magpatawad, patuloy niya, puno ng galit. Ngunit muli mong sinira ang kapayapaan ko. Akala mo hindi ko alam? May sikreto ka pa. Umisi siya ng palihim. Naalala mo noong nagkasakit ka 1 linggo ang nakalipas at nagpatingin sa doktor. Tanong niya, mapanukso. Nakalimutan niyo ng asawa mo ang resulta pero ako, hindi. Ako ang kumuha ng kopya ng iyong medical report. At alam mo kung ano ang laman yon? Tumigil siya, sakang umisi ng mas malalim. Buntis ka, Crystal. Oo, buntis ka. Pero ang ama ng batang iyan, malamang hindi si Dante. Kasi alam kong hindi ka naman tapat. Alam kong kaya mong makipaglaro sa iba. Nanigas ako sa pagkagulat. Buntis ako. Ako't si Dante, magiging mga magulang na kami. Isang ngiti ang kusang sumilay sa labi ko, kahit sa gitna ng takot. Sa loob ng 9 na buwan, magkakaroon kami ng anak. Ngunit agad iyong naglaho ng marahas niyang hinawakan ang aking panga. Huwag kang humiti, walang hiya ka. Papatayin ko kayo ng anak mo ngayon din, sabi niyang mababa, ngunit nakakatindig balahibo. Martin, huwag, pagmamakaawa ko. Umisi siya. Tingnan natin. Pagkatapos niyon, lumabas siya ng silid. Hindi na ako pwedeng maghintay pa. Hindi ko na pwedeng iasa kay Dante ang lahat. Kailangan kong ipaglaban hindi lang ang sarili ko, kundi ang buhay ng anak namin. Huwag kang mag-alala, anak. Ipaglalaban kita. Hindi kita pababayaan, anuman ang mangyari. Sa susunod na kabanata, magpapatuloy ang desperadong pagtakas ni Crystal habang lumalaban siya para sa kanyang buhay at sa batang dinadala niya. Samantala, si Dante ay makikipaghabulan sa oras upang mailigtas ang kanyang asawa bago pa tuluyang maging huli ang lahat. Kaya abangan natin